Banata 6,801. Ang biglaang kaguluhan ay agad na pumukaw sa lahat ng buhay na nilalang sa loob ng Tai Chi Grand Temple, lalo na ang Zerxodeclanrank at ang Yitrodeclanrank powerhouses sa loob. Pumalakpak sila sa hangin at hinabol ang mabilis na pagdaan ng purplish red light. Kasabay nito, sina James at Adina, na nakarating sa 33 langit, ay naalarma rin sa biglaang pag-aalsa na ito. Paglingon ni James, tumingin si James sa Tai Chi Grand Temple. Sino ang nagdudulot ng kaguluhan sa Tai Chi Grand Temple? Imposible. Mahigpit na kumunat ang noo ni Adina. Ito ay dapat ang kaguluhan na idinulot nila sa kanilang sarili. Paano kung tingnan muna natin? Mungkahi ni James. Hinawakan ni Adina si James. Guro, nasa malaking panganib kami ngayon. Ang priority natin ay ang mahanap ang Chrome Ocean Realm, iligtas ang Light Heavenly Path at Abelard, at pagkatapos ay harapin sila. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata matapos marinig ang sinabi ni Adina. Hindi dapat magkaroon ng anumang problema sa paggamit ng Zen upang suriin, tama ba? Malalaman nila kaagad kapag ginamit natin si Zen, nag-aalalang sabi ni Adina. Guro, huwag mong kakalimutan, ang 5 Soma Declan Rank powerhouse na iyon ay hindi dapat ipagwalang bahala. Hindi rin sila passovers. Nang makitang mariing tumututol si Adina, hindi napigilan ni James na kumunat ang kanyang noo. Alam mo ba kung nasaan ang Chrome Ocean Realm? Hindi naman malayo ngayon, nagmamadaling sabi ni Adina. Baka mahuli natin sila nang hindi natin namamaliin kung pupunta tayo ngayon. Nag-cross arm si James at tumingin sa Tai Chi Grand Temple. Gusto ko pa ring makita kung ano ang Tai Chi Grand Temple. Makakaharap natin ang Chrome Ocean Realm mamaya. Nang hindi na hinintay na magsalita si Adina, tinawag niya ang Yerswan Genesis Bell. Bumalik ka muna sa Yerswan Genesis Bell, huwag mo kaming ilantad. Magsasalita pa lang si Adina ay biglang nagdilim ang mukha ni James. Sa susunod na sandali, siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, tumango, at bumulusok sa kampana. Agad na binago ni James ang kanyang hitsura at itinago ang kanyang aura, nagmamadaling pumunta sa Tai Chi Grand Temple. Sa sandaling ito, ang templo ay nasa kaguluhan. Ang lahat ng ito ay dahil ang demonic na espiritu ay hinaharangan ng malaking bilang ng mga powerhouse sa templo, at walang pagpipilian kundi ang lumaban. Saan man dumaan ang kanyang purplish red light, anumang powerhouse sa ibaba ng Yitrodeclanrank ay agad na pinatay, na lumikha ng isang madugong eksena. Ang demonic spirit ay bahagi ng Morgoth, isang napakalaking powerhouse na pumatay pa sa Tai Chi at sa Law of Paths. Bagamat mayroon na itong 20% lamang ng orihinal na lakas nito, nanatili itong nakakatakot na pag-iral. Sa kasamaang palad, maraming Zymergy powerhouse sa Tai Chi Grand Temple sa sandaling ito, kabilang ang higit sa 100 Yitrodeclanrank. Umakyat sila sa himpapawid at agad na pinalibutan ang demonic spirit, naglunsad ng mga pag-atake mula sa lahat ng panig upang sugpuin ito. Pinipilit mo akong ilabas lahat, galit na sumpa ng demonic spirit, pagkatapos ay tinawag si Light Thea at agad siyang sinapian. Sa isang iglap, biglang binuksan ni Light Thea ang kanyang mga mata, dalawang nakakatakot na pulang ilaw ang kumikislap sa kanyang mga mata. Ang Kat-Anji tangi at translucent na katawan ay agad na naglabas ng nakakatakot na purplish red light, na mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon. Ang dosenang Yitrodeclanrank powerhouses sa paligid ay nahuli, agad na nilamon ng kulay purplish red light. Nagtamo sila ng matinding pinsala, dumura ng dugo, at agad na pinalipad. Ang 5 Soma-Declanrank powerhouses na nakapalibot kay Lady Herodia sa lupa ay sabay-sabay na napangisi at umangat sa ere. Ikaw bangkus ng basura, ang may nagmamay-ari na Light Thea ay nagsalita. Mas mabuting sumigaw ka kaagad, o huwag mo akong sisihin sa pagpatay sa iyo. Sa wakas dumating ka na. Tumawa si Emperor Kadir. Morgoth, sa tingin mo ba ay maibabalik mo ang iyong dating kapangyarihan? Malamig na bamantong hininga ang nagmamay-ari na si Light Thea. Ang pag-iwan ng hibla ng uban at pagpapatubo ng balbas upang magpanggap na isang matalino at banal na walang kamatayan. Anong klaseng nilalang ka?
Dahil doon, bigla niyang inabot, at isang mar-angle na purplish red light ang bumaril mula sa kanyang kamay. Gumalaw ito sa bilis na 10 milyong beses na mas mabilis kaysa sa liwanag at dumiretso sa Emperor Kadir. Gayunpaman, sa sorpresa ng demonic spirit, ang pag-atakeng ito laban kay Emperor Kadir ay napakahina kaya agad itong bumagsak sa ilalim ng isang ginintoang purple na energy wall. Napabulalas sa pagkagulat, ang inaalihan na si Light Thea ay namangha. Imposible ito. Paanong napakahina ng taglay kung kapangyarihan? Sa sandaling iyon, si Lady Herodias ay pumailanglang sa hangin at sumigaw ng malakas, tumakbo. Ang light heavenly path na ito ay peke. Nagulat ang demonic spirit, agad na lumabas sa katawan ni Light Thea at lumipad sa kalangitan. Nang makita ang eksenang ito, galit na umungol si Emperor Kadir, Lady Herodias. Nakipagsabuatan ka talaga kay Morgoth? Habang nagsasalita siya, sinampal niya si Lady Herodias. Agad na iginuhit ni Lady Herodias ang isang napakalaking golden-purple na energy wall sa kanyang harapan habang nakaharap siya sa hindi mabilang na mga palm print na nakakabaliw na umaatake. Gayunpaman, agad itong bumagsak sa ilalim ng dumadagandong na epekto ng mga print ng palad. Kasabay nito, hindi mabilang na mga palm print ang tumama kay Lady Herodias, na agad na nagpalipad sa kanya sa lupa. Nagluwa siya ng isang subo ng dugo, malubhang na sugatan. Bilang anak ni Turta, naglakas loob kang makipagsabuatan kay Morgoth, galit na sigaw ni Emperor Kadir. Naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, isang kulay-kulay-kulay na liwanag ang biglang bumagsak mula sa kawalan, agad na bumalot kay Lady Herodias at muling itinaas siya sa langit. Maglakas loob kang bumalik, pagkatapos ay manatili. Galit na sigaw ni Emperor Kadir. Mga kapwa magsasaka, sabay tayong lumusab at sirain ang demonyo. Sa susunod na sandali, ang kataas-taasang nilalang sa kawalan ay sabay-sabay na kumilos, agad-agad na bumuo ng isang malaking ginintoang lilang energy net sa kalangitan. Bumagsak ito sa sandaling dinala ng maperla-pulang ilaw si Lady Herodias sa kalangitan, mabilis na pinigilan sila sa lupa. Sa isang kalabog, nahulog sa lupa sina Lady Herodias at Morgoth. Muli silang nasugatan ng husto. Ano ang babalik mo? Agad na sinunggaban ni Lady Herodias si Morgoth. Hindi ako isang walang pusong tao, itingal ni Morgoth kay Lady Herodias. Ikaw ang nanay ni Truett. Nangako ako sa kanya na ibabalik ka ng ligtas, paano kita maiiwan mag-isa? Nang marinig ito, hinampas ni Lady Herodias ang kanyang noo at walang magawa. Gayunpaman, ang pagkabigla na dulot ng mga aksyon ni Morgoth, lalo na sa isang espiritual na antas, ay nag-iwan sa kanya ng magkahalong damdamin. Mahirap para sa kanya na iugnay ang kasalukuyang Morgoth na ito sa dating mayabang, baliw, at uhaw sa dugo na demonyo. Ang taong ito ay tumakas at bumalik para lamang sa pangungusap na ito. How laughable and exasperating, naisip niya. Ang 5 kataas-taasang nilalang sa kawalan ay bumaba ng maganda. Pagkatapos, gumawa sila ng isang hakbang mula sa lahat ng panig ng sabay-sabay, tinataka ng cultivation base ng Morgoth at Lady Herodias, na agad na nagbigkis sa kanila. Hindi ko akalain na magiging ganito, nginisya ni Emperor Kadir habang hinahaplos ang kanyang balbas. Orihinal, ito ay isang bitag na itinakda para sa 49, ngunit natitised ka rito kung nagkataon. Hindi ba ito ay perpekto lamang? Napangisi si Claude. Nakuha namin ang demonic spirit, sa wakas ay inalis namin ang isang malaking banta. Sayang lang at hindi natin naabutan ang pinili, walang magawang sambit ni Joshua. Siya ay mas mahalaga ngayon kaysa sa demonic spirit. Nakikinig sa trio, nagpalitan ng tingin sina Beatrice at Zoo, bakas sa kanilang mga mukha ang pagbibitiw. Hindi sila nakialam kanina. Kung hindi, ang demonic spirit at Lady Herodias ay lubos na nawasak sa halip na mahuli ng buhay. Gayunpaman, ito ay medyo nakababahala para sa kanila kahit na sa kasalukuyang kinalabasan. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay naging mahirap para sa kanila na kumilos, kaya maaari lamang silang magtiis ng tahimik. Sa sandaling ito, si James, na pumasok na sa stealth mode, ay nakatayo sa kawalan hindi kalayuan sa demonic spirit at Lady Herodias, na nasaksihan ang eksena.
Balak sana niyang kumilos kanina pero pinigilan siya ni Lizia. Ayon kay Lizia, ang 5 powerhouse na ito ay nasa Soma Declan rank. Hindi nila mailigtas si Lady Herodias at ang demonic spirit kahit na sila ay kumilos ng magkasama. Sa halip, ilalagay lamang nila ang kanilang sarili sa panganib. Sa panahong iyon, wala na talagang pag-asa. Gayunpaman, nasaksihan ang demonic spirit at si Lady Herodias ay nahulog sa gayong bitag upang iligtas ang kanyang asawa, nadama ni James ang pagkasira ng puso. Lalo na ang katotohanan na ang demonic spirit ay maaaring tumakas ngunit piniling bumalik upang iligtas si Lady Herodias ay labis na nabigla sa kanya. Guro, alis na tayo, paalala ni Lizia sa pamamagitan ng sound transmission. Habang nagtagal ka rito, mas hindi ka komportable. Natatakot ako na hindi mo mapipigilan ang pagkilos, at sa oras na iyon, wala nang babalikan. Nang marinig ang payo ni Lizia, huminga ng malalim si James. Anong klaseng tao si Morgoth? Siya ay medyo absent-minded at sira-sira, ngunit hindi nangangahulugang hanggal, masayang sabi ni Lizia. Totoo ang brutality niya. Hindi pa lang nakadisplay kasi hindi sapat ang lakas niya. Hindi alintana kung siya ay nasa panig ng kadiliman o liwanag, kinikilala ko siya bilang aking kapatid para sa gawaing ito ng nag-iisa, malamig na ipinahayag ni James ang kanyang boses. Dahil kinikilala mo siya bilang isang kapatid, dapat kang mag-iwan sa kanya ng pag-asa, payo muli ni Lizia. Sa iyong kasalukuyang lakas, ang pagkatalo sa isang Soma Declan rank powerhouse ay hindi isang problema, ngunit mayroong 5 dito, at ang Tai Chi ay hindi pa lumalabas. Wala kang pagkakataong manalo. Medyo may alam ako tungkol sa Chronotia Realm na binanggit ni Adina. Ang lugar na iyon ay kung saan ang dating Tai Chi ay nag-transform sa anyo ng tao. Dapat ay may mas malalaking pagkakataon at kapalaran sa loob. Dapat mong pagbutihin ang iyong cultivation base at lakas doon bago pumunta upang iligtas sila. Namula ang pisngi ni James. Baka patayin sila ni Tai Chi. Hindi niya gagawin, nagmamadaling sabi ni Lizia. Si Lady Herodias ay anak ni Turta, siya ay may mataas na posisyon sa Zymergy. Kahit 100 beses ang lakas ng loob, hindi siya mangangahas na saktan siya ni Aeria. Para naman kay Morgoth, hindi rin sila mangangahas dahil baka siya ay tunay na muling magkatawang tao at magdala sa kanila ng walang kapantay na sakuna kung papatayin nila siya. Natahimik si James. Bagamat hindi nila maaaring patayin ang mga ito, ang kahihiyan at pagpapahirap ay hindi maiiwasan, na hindi matanggap ni James. Guro, alis na tayo, udyok muli ni Lizia. Nag-ayos sila ng magandang palabas para sa amin. Kailangan nating umakyat sa entablado. Diyan ka dapat. Matapos marinig ang kumpirmasyon ni Lizia, dahan-daang ikinuyom ni James ang kanyang mga kamao. Tinitingnan ng demonic spirit at Lady Herodias na dinadala ng ilang buhay na nilalang. Siya ay mahinang bamulong, Morgoth, Lady Herodias, hintayin mo ako. Talagang darating ako para iligtas ka. With that, kumurap si James at nawala sa isang kisap mata. Ibinaling ni Zu sa lupa ang kanyang ulo patungo sa kawalan. Anong mali? Napatingin sa kanya si Beatrice. Huminga ng malalim, sinulyapan ni Zu ang 3 pang kataas-taasang nilalang na umalis na bago kalmadong sinabi, mature na siya at natutong magtiis ng mga paghihirap. Nang marinig ito, tumingin si Beatrice sa kawalan kung saan naroon si James ilang sandali lang ang nakalipas, baka sa kanyang mga mata ang paghanga. Pareho sa ating cultivation base ang pinakamataas dito, maluwag na sabi ni Zu habang nasa likod ang mga kamay. Napansin mo rin. Bahagyang napabuntong hininga si Beatrice, mas madali sana kung hindi siya makialam. Kung gagawin niya, talagang nagkakaproblema tayo. Ako ang kapatid ni Yanni, at ikaw ang pinagkakatiwalaan ni Harper. Napatitig si Zo kay Beatrice. Dapat tayong magbigay ng kamay sa kanya. Naniniwala ako sa kanya. Nagkibit balikat si Beatrice at ngumiti. Tumakas siya kasama ang aking alagad. Kailangan kong ayusin ang score sa kanya. Hindi mo kailangang alalahanin iyon. Kailangan kong ayusin ang score sa kanya. Hindi mo kailangang alalahanin iyon. Ngumiti ng mahina si Zu. Hindi siya ang dapat tanggihan ng kagandahan.
Baka magdala pa siya ng mas malaking pagkakataon sa iyong disipulo. Tumawa si Beatrice. Sana talaga na-sway siya sa kagandahan. Dahil doon, pumasok siya sa Tai Chi Grand Temple. Natigilan si Zhu. Ano bang nangyari sa'yo? Kung ang iyong alagad ay nasa problema, ang aking alagad ay hindi mas mabuti. Pagkatapos, sumunod siya at pumasok sa templo. Sa sandaling ito, sa ilalim ng patnubay ni Adina, hindi pa nagsasalita si James sa buong daan hanggang sa bigla siyang huminto sa harap ng napakalaking black and white na gas. Ito na, nilingon ni Adina si James. Ito ang Crown Osha Realm. Crown Osha Realm. Matiim na tinitigan ni James ang itim at puting gas. Adina, nakapasok ka na ba sa loob? Saglit na nag-alinlangan si Adina bago nagmamadaling umiling. Siyempre hindi. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata sa mga hiwa. Kung gayon, paano mo matitiyak na ang Light Heavenly Path at Abelard ay nakulong sa loob? Medyo nalilito si Adina. Master, nakalimutan mo. Si Clayton ang nag-utos sa akin na ipaalam sa iyo. Habang nagsasalita siya, iniunat niya ang kanyang kamay, na nagpapakita ng nakakasilaw na bola ng enerhiya. Ito rin ang inutusan ni Clayton na ibigay ko sa iyo. Sinabi niya na maaari mong buksan ang pasukan sa Crown Osha Realm hanggat ilagay mo ito sa katabing slot. Kinuha ang energy ball na iniabot ni Adina, pinagmasdan itong mabuti ni James sa kanyang kamay. Ang energy ball na ito ay kakaiba sa black and white. Ito ay mayaman sa yin-yang aura, puno ng walang hangganang kapangyarihan. Guro, ito ang Xyloria Tai Chi Pearl, ipinadala ni Lizia. Ito ay naiwan pagkatapos ng pagbagsak ng nakaraang Tai Chi. Dapat mong panatilihin itong ligtas at huwag hayaang kunin ito ng sinuman. Ngumiti si James kay Adina. Inutusan ka ni Clayton na ibigay sa akin ang gayong banal na bagay. Ibinigay mo ba talaga? Ako ang iyong alipin magpakailanman. Nagmamadaling ibinaba ni Adina ang ulo. Guro, ang oras ay mahalaga. Mangyaring pumasok ng mabilis sa Crown Osha Realm. Nang marinig ang paghihimok niya, mahinang ngumiti si James, pagkatapos ay binawi ang energy ball at inabot ang black and white gas. Boom! Isang malakas na tunog ang biglang umalangaw-ngaw. Ang ilusyonaryong higanteng kamay na inabot ni James ay agad na na-rebound ng isang mahiwagang puwersa, dahilan upang siya ay napaatras ng 12-dosenang mga hakbang na may sunod-sunod na kalabog. Ang kapangyarihang ito ay kakilakilabot. Pinatatag ni James ang sarili at ipinadala ang kanyang boses kay Lizia. Hindi pa ako nakatagpo ng anumang bagay na tulad nito mula nang magsimula ako sa landas ng paglilinang. Ito ay dapat na ang kapangyarihan ng nakaraang Tai Chi, tama ba? Oo. Sumagot si Lizia, Guro, pinakamainam na huwag ibunyag ang Terrace Astride Step na binabaliwala ang mga porma sayon at paghihigpit. Iyan ang pinakahuling linya. Napapikit si James at tumahimik. Sa sandaling iyon, nagmamadaling sumugod si Adina. Master, okay ka lang ba? Umiling si James. Walang magawa si Adina. Sinabi ni Clayton na dapat nating i-embed ang perlas na iyon sa uka para mabuksan ang pasukan ng Crown Osha Realm, ngunit wala kang tiwala sa akin. She then lowered her head with some galit. Dahil wala kang tiwala sa akin, hindi rin ako papasok. Lalabas ako para bantayan ka. Pagkatapos, tumalikod siya para umalis. Pinagmamasdan ng kanyang matikas na figure, isang kakaibang ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni James. Nako, huwag kang magalit. Gusto ko lang subukan ang kapangyarihang ito. Ilang hakbang palang palayo ni Adina ay agad siyang tumalikod. Guro, kung talagang nag-aalala ka, maaari akong pumasok muna upang subukan ang katotohanan nito pagkatapos buksan ang pasukan, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, pinutol siya ni James gamit ang Xyloria Tai Chi Pair, na inilabas niya. Ito, natigilan si Adina. Buksan mo ang pinto, nakangiting sabi ni James. Iyon ba ay itinuturing na tiwala? Pagkatapos ng pag-aalinlangan, same time na kinuha ni Adina ang Xyloria Tai Chi Pearl at sumugod sa black and white gas. Habang inilalagay niya ang perla sa isa sa mga uka, biglang sumabog ang gas na may nakasisilaw na itim at puting liwanag. Sa susunod na sandali, dalawang portal, isang itim at isang puti, ang bumukas, at hindi mabilang na malawak na chaos essences ang lumabas mula sa loob. Nang samantalahin ang pagkakataon, sumigaw si Adina, Guro, magmadali ka.
Limitado ang oras. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni James. Hayaan mo muna siya. Paalala ni Lizzie sa kanya. Hindi umimik si James bagkus ay nag-transform sa isang Decachrome light at dirdiretsyong pumasok sa mga portal. Sa isang kisap mata, lumitaw si James sa ibang mundo. Ang mundong ito ay madilim at magulo. Gayunpaman, ang hindi mabilang na chaos essences na umaagos mula sa lahat ng direksyon ay nagpang-inig sa kanya. Sa sumunod na sandali, biglang kumidlat ang kidlat at kulog sa madilim na kalangitan, hindi mabilang na itim at puting kidlat ang mabilis na bumababa, na bumalot kay James sa isang iglap. Ang Thunderbolt Tribulation. Napatingin si James sa umiikot na kidlat at kulog na bumabalot sa kanyang paligid, hindi sinasadyang kumunat ang kanyang noo. Sa sumunod na sandali, ang kidlat na ito ay biglang kinain ang kanyang ultimate golden body, na naging sanhi ng mga bitik at dugo na bumulwak kahit saan ito dumampi. Sa pag-iyak ng sakit, sumabog si James ng nakasisilaw na mga Decachrome na ilaw, na agad na nabasag ang mga kidlat. Sa kawalan, habang kumikidlat at dumagundong ang kulog, mas mabangis na kidlat ang bumaba mula sa langit. Sa pagkakataong ito, hindi basta-basta tiniis ni James ang mga welga. Sa pag-angat ng kanyang kamay, ipinatawag niya ang Years 1 Genesis Bell, na naging isang malaking payong ng lila at ginto, na napapaligiran ng 6 na singsing ng lila at gintong liwanag. Mabilis itong umikot upang harangan ang lahat ng kidlat na bumababa mula sa langit. Habang ang hindi mabilang na mga kidlat ay hamampas sa ibabaw nito, ang payong na nabuo ng kampana ay sumabog na may nakasisilaw na lila at gintong liwanag. Ang orihinal na 6 na singsing ng lila at gintong liwanag ay biglang lumawak sa 7, 8, at hanggang sa ika-9 na singsing bago biglang huminto. Nag-evolve na naman ang Years 1 Genesis Bell. Gulat na tanong ni James. Ito ang Chaos Yin-Yang Tribulation, ipinadala ni Lizzie ang kanyang boses. Congratulations, Master. Nakakuha ka ng isang stroke ng Providence pagkatapos pumasok sa Chronosha Realm. Sa pagbagsak ng kanyang mga salita, ang payong na nabuo ng mabilis na umiikot na Years 1 Genesis Bell sa kawalan ay biglang nagsimulang lumawak palabas, sumisipsip at lumalamon sa hindi mabilang na chaos yin-yang tribulations at chaos essences mula sa lahat ng direksyon. Muli, ito ay sumabog na may nakasisilaw na 10 singsing na lilang liwanag. Kaagad pagkatapos, ang Years 1 Genesis Bell ay nagbago mula sa payong pabalik sa isang kampana. Dahan-dahan itong umikot, naglalabas ng nakasisilaw na lilang liwanag at naglalabas ng walang kapantay na kabanalan. Wow! Humalaklak si James. Ito dapat ang ultimate form ng Years 1 Genesis Bell, tama ba? Hindi dapat, ipinadala ni Lizzie sa kanyang boses. Gayunpaman, dapat itong sapat na malakas upang mapaglabanan ang buong puwersa ng isang powerhouse ng Soma Declan rank. With that, she reminded, Guro, ang lugar na ito ay unpredictable at delikado. Mas magandang gamitin ang Years 1 Genesis Bell bilang armor. Hindi nagdalawang isip si James at ginamit ang kanyang Zen. Ang dahan-daang umiikot na Years 1 Genesis Bell sa kawalan ay agad na napalitan ng magandang suit ng purple armor, na bumabalot sa kanyang katawan. Tiningnan ni James ang sarili at tumango bilang kasiyahan. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang hindi na ito isang madilim na tanawin kundi lunti ang mga bundok at ilog, na may itim at puting gas. Ang iba't ibang espiritong hayop ay gumagala sa kawalan, sa gitna ng magagandang tanawin na nakapagpapaalaala sa paraiso. Napakaganda. Bulalas ni Lizzie. Ito ang mundo bago ang pagbubukas ng langit at lupa. Sinong nagsabing kulay abo lahat? Tila nawalan din ng pag-iisip si James. Ang chaos essence dito ay tila mas siksik kaysa sa Great Historical Land. Ang dakilang lupang pangkasaysayan ay ang ebolusyon lamang ng gininto ang katawan ni Emperor Yarden, paliwanag ni Lizzie. Gayunpaman, narito ang Xyloria Chronosha Realm na nakaranas ng ebolusyon ng Xyrisha 5 Great Naturals. Ito ay kung saan ang Xyloria Tai Chi ay nagiging anyo ng tao, at gayon din ang pinagmulan ng Yin-Yang Aura. Ang Yin-Yang Aura. Ibig sabihin dito talaga nagmula ang aking sinta. Ito ba ang kanyang tunay na lugar ng kapanganakan? Sa pag-iisip tungkol dito, nagtanong si James, nakikita mo ba ang anumang buhay na nilalang? Oo, ang iba't ibang espiritong hayop ay walang katapusang umuusbong. Napangiti si Lizzie.
I mean, sabi ni James. Alam ko, wala akong naramdaman, sagot ni Lizzie. Dahil dito ay hindi na nagkaimik si James. Sa sandaling iyon, lumitaw si Adina sa tabi niya matapos ang isang bahid ng purple golden light na tumawid sa kawalan. Hindi napigilan ni James na mapasigaw, bakit ang bagal mo? Na-trap ako sa entrance, ungol ni Adina. Hindi sapat ang cultivation base ko. Hindi ako nang ahas na pumasok sa dumadagandong na kapigatian. Nang marinig ito, tumawa ng malakas si James. Medyo nagulat ang ipinadalang boses ni Lizzie. Alam mo na ba ito noon pa? Ano? Kontra ni James. Naglakas loob kang pumasok ng buong tapang dahil tiwala kang susunod si Adina, sagot ni Lizzie. Of course, pagmamayabang ni James. Siya ay aking alipin. Kailangan niyang sumunod kahit saan ako magpunta. Nawalan ito ng imak kay Lizzie. Tingnan mo ang mundong ito. Tinuro ni James ang paligid at tinanong si Adina, nasaan ang Light Heavenly Path at Abelard. Saglit na natigilan si Adina, saka walang magawa, hindi rin ako nakapunta dito. Ayon sa impormasyong ibinigay ni Clayton, pareho silang nakakulong dito. Hindi sumagot si James sa kanya. Sa halip, hinanap niya ang mundong ito gamit ang kanyang Zen, ngunit walang nakitang bakas ng Light Heavenly Path at Abelard. Gayunpaman, naramdaman niya ang isang malawak na Tai Chi ga sa dulong hilaga ng mundong ito, na nagpapataas ng kanyang interes. Inalis ang kanyang Zen, sinabi niya sa malalim na boses, pumunta tayo pa hilaga. Agad siyang nag-transform sa mga Decachrome na ilaw at sumugod patungo sa matinding hilaga. Saglit na nag-alinlangan si Adina, pagkatapos ay tumingin sa paligid at mahinang bamulong, siya ay tunay na baliw. Maaari pa niyang sirain ang Zyrishine niyang tribulation. Pagkatapos, mabilis siyang sumunod. Ang kapaligiran ng sukdulang hilaga ng Chronotia Realm ay lubos na naiiba sa mga luntiang bundok na nakita ni James at ng iba pa. Sa halip, ito ay isang malawak na kalawakan ng puti, na natatakpan ng yelo at nyebe, na walang anumang buhay na nilalang. Gayunpaman, may lumutang isang napakalaking palasyo na nababalutan ng umiikot na itim at puting gas sa kawalan ng nagyayelong mundong ito. Ito ay malayo sa banal. Sa halip, naglabas ito ng isang nakakatakot na aura na nagdulot ng panginginig sa kanilang gulugod. Tumingin si James sa palasyo at bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay. Hindi ko maarok ito sa aking Zen. Turns evil, paalala ni Adina. Master, subukan ko. Nang hindi na hinintay ang tugon ni James, tumalon siya sa hangin at hinampas ng malakas na palad. Sa isang iglap, isang malawak na gininto ang lilang liwanag ang bumungad sa napakalaking palasyo, na naging isang nakabibinging boom sa pagtama. Kasunod nito, ang palasyo ay nanginig ng husto, at tatlong itim na ilaw ang bumaril sa bilis ng kidlat, na agad na nagpalipad kay Adina. Sa isang mapurol na kalabog, bumagsak si Adina sa lupa. Napahawak siya sa dibdib niya habang umuubo ng subo ng dugo. Master, delikado. Nang marinig ito, isinagawa ni James ang Dawn Blaze form upang maiwasan ang mga itim na ilaw na bumaril mula sa palasyo patungo sa kung saan siya kanina pa. Boom! 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 Ang matinding pagsabog ay naging sanhi ng marahas na panginginig ng mundo. Ang yelo at nyebe ay lumipad sa himpapawid, na naging mabangis na puti nyebe na mga nilalang na agresibong sumugod kina James at Adina. Sa kabila ng matinding pinsala, agad na bumangon si Adina at nagwalas na may hawak na lila na longsword. Boom! 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 Isa pang sunod-sunod na pagsabog na nanginginig sa lupa ang naganap habang ang purple na sword energy ay basagin ng ilan sa pinakamalapit na Snow White na buhay na nilalang. Pagkatapos, lumingon siya kay James sa kawalan at sumigaw, Guro, titigilan ko itong mga taong nyebe. Ikaw ang bahala sa palasyong iyon. Nang marinig iyon ni James ay napakunot ang kanyang noo. Gayunpaman, isang nakamamanghang figure ang biglang lumitaw mula sa lumulutang na palasyo sa unahan ng siya ay kumilos. Huwag kang lalapit, 49. Isa itong bitag. Hindi ka nalalabas kapag nakapasok ka na. Darling. Bumilis ang tibok ng puso ni James, sumigaw agad siya. Sa susunod na sandali, hindi mabilang na itim na ilusyon ng mga kamay ang lumabas mula sa palasyo at pilit na hinayla ang napakagandang figure pabalik sa loob. Darling! Napuno ng pighati at galit ang puso ni James.
Sa biglaang pagpalakpak ng kanyang mga palad, dalawang nakakatakot na Decachrome Holy Lights na nababalot ng pulang-pula na kapangyarihan ay lumundag patungo sa palasyo sa bilis ng kidlat. Sinamahan ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog, ang napakalaking palasyo ay nanatiling hindi natinag. Gayunpaman, mas maraming itim na enerhiya ang sumabog at kumalat sa lahat ng direksyon. Ang hindi mabilang na Snow White na buhay na nilalang ay mabilis na lumabas mula sa paligid at sumugod sa kanila na parang tubig. Si James ay tulad ng isang pusa sa mainit na mga brick na nakikita na ang kanyang mga pag-atake ay hindi gumagana. Pinakawalan niya ang Terrace Astride Step at huminga ng 8 sunod-sunod na hakbang. Ang banal na liwanag ng Decachrome ay pinalawak at ikinulong ng buo ang mundo. Sa susunod na sandali, isinagawa niya ang Dawnblaze form at nagmamadaling pumasok sa palasyo. Siya ay ganap na nilamon ng hindi mabilang na itim na enerhiya. Kitang-kita ni Adina sa labas ng palasyo ang tagpong ito at biglang humagalpak sa tawa. Oh, James Caden. Sa kabila ng iyong katalinuhan, nakakaawa ka pa rin kapag kaharap mo ang iyong asawa. Sige na. Hindi ka nalalabas muli kapag nasa Xyloria Chronotia realm ka na. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, isang pagsabog ang yumanig sa napakalaking palasyo. Sa susunod na sandali, isang malaking itim na gas ang bumulwak mula sa palasyo, na agad na nag-transform sa mabilis na lumiligid na itim na Tai Chi gas sa kawalan. Kasunod nito, isang paos na boses ng babae ang lumabas mula sa gas. Paano siya naging malakas? Ako ay isang powerhouse na malapit sa Soma Declan rank, ngunit hindi ko man lang nakayanin ang 100 galaw mula sa kanya. Nang marinig ito ni Adina, hindi napigil ang mapangiti. Leia, sinong nagtanong sa'yo na harapin mo siya? Nakapasok na siya sa Xyloria Chronotia realm, at hihina ang kanyang lakas. Magagawa natin siya ng maayos kapag ang kanyang cultivation base ay unti-unting nasilyuhan ng innate energy. Nang marinig ito, ang itim na gas ay mabilis na gumulong at nag-transform sa isang illusory na itim na babaeng silhouette sa harap ni Adina. Kalokohan ka lang nakatayo dito. Kung napakatapang mo, bakit hindi ka magtakda ng isang ambush sa Xyloria Chronotia realm? Bahagyang ngumiti si Adina habang nasa likod niya ang mga kamay. Ako ang may pananagutan para sa Great Historial Land, at ikaw ang may pananagutan para sa Xyloria Chronotia realm. Mayroon bang anumang paghahambing? Ngumuso ang illusory figure na tinatawag na Leia. Oo, ikaw ang apple of the master's eye, kaya natural na namumuhay ka ng magandang buhay. Isang mapang-asar na buntong hininga ang pinakawalan ni Adina at buong pagmamalaki. Biglang kinurot ni Leia si Adina. Oy, ang gwapo nitong buhay na ito. Nagkagusto ka na ba sa kanya? Binigyan siya ni Adina ng masamang tingin. Oo, nagkaanak pa ako sa kanya ng 2 anak sa Great Historial Land. Pareho silang homegrown children. Nagseselos ka ba? Ninas agad si Leia. Ikaw na walang utang na loob. Pinagnanasaan mo ang isang gwapong nilalang para sa sarili mo. Napangiti si Adina. To be honest, mas maganda kung hindi dahil sa yin governor. Ang gayong isang nangingibabaw, mapagpasyahan, gwapong nilalang ay mas mahusay kaysa sa mga matatandang tao mula sa Zymergy. Sinong babae ang hindi matutukso? Sa kasamaang palad, naging kaaway natin siya, mahinang bumantong hininga si Leia. Para sa kapakanan ng isang gobernador lamang ng Yin, siya ay nakatayo laban sa atin. Kung hindi, mas maganda kung magkakasama tayo. Sumulyap kay Leia, may bakas ng panghahamak si Adina. Dahil mahal na mahal mo siya, bakit hindi ka pumasok at samahan siya? Mas mabuti kung haburan mo siya. Kung nalulugod ang guro, baka pabayaan ka pa niyang magsarili. Saglit na nag-alinlangan si Leia, saka tumingin sa masamang aura na nagmumula sa napakalaking palasyo. Gusto niyang gawin ito ngunit hindi ngayon. Kinailangan niyang maghintay hanggang ang buhay na nilalang sa loob ay ganap na nabuklod ang lahat ng kultibasyon at kapangyarihan nito bago niya magawa ang gusto niya. Sa pag-iisip nito, muli siyang nagsalita, dinala mo siya rito. Hindi ba siya natuklasan ng mga matatandang iyon mula sa Zymergy? Humagalpak ng tawa si Adina. Pagkatapos, ikinwento niya ang mga insidente ng pagpasok ng demonic spirit at Lady Herodias sa Tai Chi Grand Temple. Matapos makinig, humagalpak din ng tawa si Leia. Magaling, talagang isang kaloob ng Diyos.
Si Herodias Thrude ay talagang mas problema kaysa sa halaga niya. Ngayon ay nakikipagsabuatan pa siya sa kanyang kaaway, si Morgoth, laban sa amin. Tuluyan na niyang sinira ang reputasyon ng 30 Sect. Kahit si Wesley ay hindi siya nailigtas. Tumingin si Adina kay Leia, pagkatapos ay bumalik sa napakalaking palasyo. Bigla naman siyang nagsalubong ng kilay. Ha, bakit ang tahimik sa loob? Karaniwan, si James ay dapat na dumaranas ng mga pahirap ng pinakamasamang sakuna. Oo, napatingin agad si Leia sa palasyo. Maaaring talagang mayroon siyang lakas na labanan ng pinakamasamang sakuna. Tingnan natin. Sa isang iglap, sumugod si Adina sa kawalan. Sumunod naman si Leia sa likod. Paglapag pa lang ng dalawa sa bubong ng palasyo, biglang sumiklab ang pulang ilaw mula sa loob at agad na ikinulong silang dalawa. Ay hindi. Naloko na tayo, bulalas ni Adina. Sinampal ni Leia si Adina, pinalipad ito palabas. Sa sumunod na sandali, agad siyang nilamon ng liwanag at kinaladkad papasok sa palasyo. Leia! Sigaw ni Adina pagkalapag niya sa lupa. Sa kasamaang palad, ang natanggap niyang tugon ay ang masakit na sigaw ni Leia na nagmumula sa loob ng palasyo. Hindi pwede ito. Napailing si Adina sa gulat. Yan ang Xyloria Chronosha Realm. Gaano man kataas ang kanyang cultivation base, dapat itong agad na sugpuin ng kalahati. Habang tumatagal ang pagkakakulong, mas bumibigat ang selyo ng innate energy. Paano magkakaroon pa rin si James ng ganoon kalakas na kapangyarihan? Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na itim at puting gas ang sumugod sa madilim na kawalan, na agad na bumalot sa buong mundo. Nang makita ang eksenang ito, si Adina, na labis na nabigla, ay agad na lumuhad ng malakas. Ako ay nagbibigay galang sa iyo, guru. Sa loob ng malawak na itim at puting gas na bumabalot sa kawalan, isang itim at puting ningning ang bumaba mula sa langit, na naging isang misteryosong babaeng nakamaskara na nakasuot ng itim na damit at balabal. Nakatayo siya sa mga ulap ng itim at puti, na napapaligiran ng umiikot na itim at puting ningning, na nagpapalabas ng banal na kamahalan at halimuyak na lumaganap ng milya-milya. Bagamat nananatiling nakatikip ang kanyang mukha, naakit niya ang mga nagmamasid, kaya hindi nila napigilan ang pagnanasang masulyapan ang kanyang tunay na anyo. Si Adina na kanina pa nakaluhod ay takot na iangat ang ulo. Bahagyang kumunat ang noo ng misteryosong babae habang nakatingin sa napakalaking at nakakatakot na palasyo, narinig ang mga pag-iyak ni Leia na nagmumula sa loob. Sa sumunod na sandali, dali-daling kinuha ni Adina ang Xyloria Tai Chi Pearl at iniharap ito sa dalawang kamay. Guro, natupad ko na ang misyon gaya ng pinlano, matagumpay na naakit si James sa Xyloria Chronosha Realm. Ngayon, gusto kong ibalik ang Xyloria Tai Chi Pearl na buo. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, umalangaw mula sa loob ng palasyo ang nakakadurog pusong pag-ungol ni Leia, na sinamahan pa ng hindi mabilang na itim na ilaw na sumisikat mula sa buong palasyo. Sa isang iglap, ang dating ayos na misteryosong babae ay nanginginig ng husto, ang dugo ay umaagos mula sa kanyang bibig habang hawak niya ang kanyang dibdib sa matinding paghihirap. Kasabay nito, ang itim at puting gas na bumabalot sa lugar ay mabilis na tumalon, na sinamahan ng mga kidlat at nakakabinging kulog. Guru, agad na bulalas ni Adina. Anong nangyayari? Ito ang sinabi mo bilang pagtupad sa iyong tungkulin. Nanginginig ang boses ng misteryosong babae habang nagsasalita, nakuha na niya ang kalahati ng aking natal primordial spirit. Sa mga salitang ito, iniangat ni Adina ang kanyang ulo, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Si Leia at siya ay parehong natal primordial spirit ng Tai Chi, na karaniwang kilala bilang Sapho Tai Chi, kung saan si Leia ay kumakatawan sa evil habang siya ay kumakatawan sa mabuti. Ang pagsupil ni Leia ni James sa Xyloria Chronosha Realm ay nagpapahiwatig na kalahati ng kapangyarihan ng Tai Chi ay napigilan din. Sa kalahating kapangyarihan ng Tai Chi, makokontrol pa rin ba niya ang 33 Heavens at Myriad Realms? Maaari ba itong umupo sa isang pantay na katayuan sa kataas-taasang nilalang ng Zymergy at tumanggap ng kanilang paggalang? Sa pag-iisip ng mga kakilakilabot na kahihinatnan na ito, si Adina ay namutla sa takot. Muli, itinaas niya ng mataas ang Xyloria Tai Chi Pearl bago nagpatira pa sa lupa na may malakas na kalabog.
I deserve to die, it's just. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, kasabay ng isang kaway ng kamay ng misteryosong babae, isang itim at puting banal na liwanag ang agad na bumalot sa kanya. Kaagad pagkatapos, ang babae ay sumakay sa itim at puting ulap at bumangon sa kawalan. Dahil alam mong pupunta ako ng personal, mag-usap tayo. Ang kanyang mga salita ay umalangaw-ngaw mula sa kawalan, makapangyarihan at sagrado. Gayunpaman, wala siyang natanggap na tugon. Sa sandaling ito, ang malawak na palasyo ay biglang bumagsak sa isang nakamamatay na katahimikan, na parang walang nangyari. Marahanabam antong hininga ang bahagyang nahihiya na misteryosong babae habang tinatanggal ang itim na sombrero sa kanyang ulo, na nagpapakita ng maganda at itim na buhok at isang pares ng kaakit-akit at masiglang mga mata. Ang mga matang iyon ay marahan na kumurap, ang kanilang mahahabang pilik mata ay kumikislap na parang mga brush, nakakabighani kahit na ang belo ay bahagyang nakatikip sa kanyang mukha. Sapat na ba ito? Muling tawag ng misteryosong babae. Wala pa ring tugon sa loob ng napakalawak na palasyo. Kumulo ang pagkainip ng misteryosong babae habang sumingit, pantay-pantay ang talino natin. Nakatigil kami. Kahit na may mana ni Emperor Yarden at lahat ng supernatural powers ni Yanni, hindi mo matitiis ang walang humpay na agos ng kalamidad. Ang innate energy ay unti-unting tatatakan ang iyong cultivation base. Ang pagpupursage sa deadlock na ito ay hindi makakabuti sa iyo. Habang bumagsak ang kanyang mga salita, nanatiling tahimik ang napakalawak na palasyo. Namumula ang pagkainip sa magagandang mata ng misteryosong babae. James, gusto mo bang makulong dito ng tuluyan? Hinahanap mo lang ba ang liwanag na landas sa langit at binabaliwala mo ang madilim na landas sa langit? Huwag kalimutan, marami kang anak dyan, napakaraming kapatid na buhay at kamatayan. Kaya kung patayin ang buhay nila anumang oras. Sa puntong ito, huminto siya, lalong nababalisa habang pinagmamasdan niya ang napakalawak na palasyo na nananatiling hindi tumutugon. Kahit anong pilit kung kumbensihin siya, hindi kumikibo ang matigas na ulong ito. Natural lang siyang matigas ang ulo. Tila lubusan siyang na-brainwash ng gobernador ng Yin, na nagbigay sa kanya ng isang napakalakas na kalooban. Mukhang kailangan kong laruin ang aking huling card, kung hindi, maaaring lumala ang mga bagay sa pagkapatas na ito. Dahil doon, huminga ng malalim ang misteryosong babae. Ibinubunyag ko ang aking tunay na mukha sa iyo, at maaari tayong magkaroon ng tapat na pag-uusap upang makahanap ng isang magagawang solusyon. Maaari ko ring ipaliwanag sa gobernador ng Yin. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, sa wakas ay gumalaw ang napakalaking palasyo. Sa pagsabog ng mga decachrome na ilaw mula sa loob, agad nitong binalot ang buong kalangitan. Sa susunod na sandali, isang dugong pulang ilaw ang bumaril mula sa palasyo, na nag-transform sa ilang ilusyon na malalaking kamay, na nagwawalis patungo sa misteryosong babae sa biglaang pag-atake. Bumagsak. Sa isang serye ng malulutong na tunog, ang itim na balabal at balabal na nakabalot sa misteryosong babae ay napunit, na nagpapakita ng isang perpektong nililok, kaakit-akit na figure na lumulutang sa kawalan. How dare you? Mabilis na nag-react ang babae at agad na binalot ang sarili sa isang masa ng black and white gas. Pagharap sa lumalapit na dugong pulang ilusyonaryong mga kamay, bumulalas siya, sinabi ko lang na ibubunyag ko ang aking tunay na mukha, hindi na maaari mong habarin ako. Sa pagbagsak ng kanyang mga salita, isang tamad na boses ang nagmula sa tuktok ng palasyo. Pagkatapos ay maghubad ka, kung hindi, wala tayong dapat pag-usapan. Sa mga salitang ito, inangat ng babae ang kanyang ulo at nakita ang isang makisig na binata na may hawak na pitchel ng alak na nakatambay sa tuktok ng palasyo. Ikaw, lalong nagalit ang babae. James Caden, masyado ka nang lumayo. Masyadong malayo. Bahagyang ngumiti si James. Ikaw ang nagmungkahi na ipakita ang iyong tunay na mukha at magkaroon ng tapat na pag-uusap. Ngayon gusto mong mag-back out. Ikaw, dahan-daang kinuyam ng misteryosong babae ang kanyang mga kamao. Dahil naipahayag ko ang aking sarili, magkaroon tayo ng maayos na pag-uusap. Hindi, umiling si James. Bagamat umuusok at nanunukso ang figure mo, hindi ko pa nakikita ang totoong mukha mo. Kung ikaw ay isang pangit na babae na may magandang figure, hindi ba ako maliligaw?
Ikaw ang pangit. Galit na sagot ni Tai Chi. Kung tatanggalin ko ang aking belo at ibunyag ang aking tunay na mukha, maaari kang magkaroon ng pagkasuklam sa akin at maging isang obsessed lapdog. Humigop ng alak si James, saka humagalpak ng tawa. May panghahamak at pangungot siya sa kanyang pagtawa, na lalong ikinagalit ng misteryosong babae. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay nagsalita sa pagkabigo, "Fine, ito ang iyong pinili." Sa sumunod na sandali, agad niyang inabot at tinanggal ang itim na belo na nakatikip sa kanyang mukha. Biglang bumungad sa harapan ni James ang isang hindi mapapantayang magandang mukha. Agad itong nagliwanag sa mga mata ni James. Ang kanyang buong pagkatao ay tila sumasailalim sa isang espiritual na pagsalakay, bawat selula sa kanyang katawan ay nanginginig sa pananabik. Ang mukha na ito ay hindi may larawan sa mga salita. Lahat ng paglalarawan tulad ng nakasisilaw at mapang-akit, nagliliwanag at nakamamanghang, namumutla kung ihahambing. Nahigitan ng kagandahan niya sina Thea at Lizia, hindi sa features o skin, kundi sa aura. Ito ay isang natural, likas na aura na nagpapakita ng kagandahan, at kagandahan, na higit pa sa mga anyo lamang. Marahil ang bawat isa ay may kanya-kanyang kahulugan ng kagandahan, ngunit kapag nakita niya ang mukha na ito sa harap niya, kahit na ang pinakakritikal na tao ay mabibighani at tatalikuran ang lahat ng iba pa. Sapat na ba ang nakita mo? Malamig na bumantong hininga ang misteryosong babae at ibinalik sa mukha niya ang itim na belo. Magiging kalaban mo pa rin ba ako? Bakas sa mukha ni James ang pagkagulat. Makalipas ang ilang segundo, humagalpak siya ng tawa. Maaari kang maging mas tapat sa iyong sarili. Bahagyang bumantong hininga ang babae. Maaari kong ibigay ang gusto mo kung handa kang gawin din ito para sa akin. Kinuha ni James na ang babae ay sa isang paraan na nagsasabi sa kanya na tatanggapin niya ang kanyang mga pagsulong kung si James ay may ganoong intensyon. Hinigop niya ang Chaos Absinthe habang sinusubukang pigilan ang hindi mapakali na pakiramdam sa loob niya. Isinilang ka ba na may soul enchantment art? O natutunan mo ba ito sa isang tao? Nagsalubong ang kilay ng babae. Are you trying to say that's the reason for the lustful thoughts in your head now? Ako ay magiging prangka. Palagi kong itinatago ang aking tunay na anyo, hindi dahil gusto kong mapanatili ang isang misteryoso o mailap na imahe. 1/3. Ito ay dahil lamang sa gusto kong maiwasan ang mga problema na maaaring lumabas mula sa pagkakaroon ng isang hindi kinakailangang magandang mukha. Napangisi si James. Ikaw talaga ang pinaka-narcissistic at makapal ang balat na taong nakilala ko. Napabuntong hininga si Yeria, bakit ka, tumahimik ka? Humalaklak si James. Inaamin ko na ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Ngunit totoo bang iniisip mo na maaari mong palaging makuha ang iyong paraan sa pamamagitan ng paggamit ng iyong magandang hitsura? Dahil lang sa maganda ka, ayos lang kahit anong gawin o sabihin mo. Magiging cute ang mga tao kahit na gumawa ka ng lahat ng uri ng kasamaan. Natahimik si Yeria. Sigurado ako na marami kang Zymergian Supreme Beings na hinahangaan mo at nabighani sa iyong hitsura. Patuloy ni James, maaari mo ring samantalahin iyon at gawin nila ang iyong utos. Sa kasamaang palad, hindi ako magiging isa sa mga lalaking iyon. Hindi ko rin inaasahan na mangyayari iyon. Ngumuso si Yeria. Gusto kong linawin ang isang bagay. Maliban sa aking mga magulang, ikaw ang unang taong nakakita ng aking aktwal na hitsura. Well, malamang na ako ay may bulok na swerte. Nagkibit balikat si James. Hindi ako nagtagal ng ganito katagal sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kagandahang pinanganak ko, tugon ni Yeria. Nagtagumpay ako dahil sa aking katalinuhan, sa aking kapangyarihan, sa aking pagsisikap, at sa mga pagkakataong dumating sa akin. Mga pagkakataon na walang kahihiyang ibinigay sa iyo ng mga walang prinsipyong tao, nanunuyang sabi ni James. Tama na sa walang kwentang Saturday. Kung gayon, ano ang gusto mo? Napatitig si Yeria kay James. "They want to kill you," diretsyong sagot ni James. "Gusto kong maghayganti para sa amin ng asawa ko. Napilitan siyang ipanganak na muli ng 81 beses, samantalang ako ay dumanas ng hindi patas na pagtrato dahil sa iyong ginawa." Matapos pakinggan ang mga salita ni James, nagsimulang tumawa si Yeria. Humigop muli si James ng Chaos Absinthe.
Bumaba ang tingin niya kay Yeria. Ayaw man niyang aminin, pero may isang bagay na nakakabighani at hindi mapaglabanan kay Yeria. Maya-maya ay tumigil sa pagtawa si Yeria. Natatakot ako na hindi mo pa lubos na naiintindihan ang iyong sitwasyon, James Caden. Kahit sino, maging may buhay na nilalang o ang mga Diyos, ay hindi makakaalis sa Xyloria Chronotia Realm nang wala ang tulong ko. Ngumisi si James. Oh, ako ang unang gagawa nito, kung gayon. Imposible. Sumagot si Yeria, maaaring sinabi sa iyo ni Adina kung ano ang Chronotia Realm. Gayunpaman, mayroon talagang dalawang bahagi sa Chronotia Realm. Ang mga ito ay ang Xyloria Chronotia Realm at ang Hell-Ore Chronotia Realm. Ang puwang na kinatatayuan ko ngayon ay ang Hell-Ore Chronotia Realm. Ito ay kung saan ang Xyloria Tai Chi ay unang nagkaroon ng anyo ng tao at ginawa ang mga gobernador ng Yin at Yang. Ito ay isang puwang na puno ng Chaos Essence. Doon ako nagsasanay at naglilinang. Sa kabilang banda, ang palasyo kung saan ka naruroon ay ang Xyloria Chronotia Realm, sabi ni Yeria. Ito ay nabuo mula sa inner demon na si Xyloria Tai Chi na inalis mula sa kanyang sarili pagkatapos kunin ang anyo ng tao. Ito ay isang lugar na puno ng Eridian calamities. Ang negatibong enerhiya, miasma, at masamang chaos aura na naipon mula noong 5 primal evolution ay nakapaloob din doon. Kung tatanggi kang makipagtulungan sa akin, ganap na tatatake ka ng innate energy ang iyong cultivation sa isang punto. Ang Eridian calamity sa loob ay kakainin ka ng paunti-unti. Sa kalaunan, magiging bahagi ka ng masasamang aura sa Xyloria Chronotia Realm. Napakunot ng noo si James habang nakikita ang kumpiyansa sa mukha ni Yeria. Siguradong ginulo mo ang utak mo para malaman kung paano ako maakit dito, ha? Oo naman. Naglabas-baba si Yeria. Gayunpaman, ang planong ito ay hindi para sa iyo orihinal. Sa halip, ang aming unang target ay ang iyong asawa, ang gobernador ng Yin. Hindi ko inaasahan na ang iyong kapangyarihan ay bumuti ng ganoon kabilis. Nakuha mo ang legacy ni Emperor Yarden sa isang biyahe lang sa Great Historical Land. Ang pamana ay ginawa kang mas makapangyarihan at nagbabanta kaysa sa iyong asawa. Sa huli, ginamit ko ang Soul Primordial Spirit na itinanam ko sa Great Historical Land. Hindi ako kadalasang pumunta para sa kahit sino. Adina Horva. Nagtaas ng kilay si James. Siya ang iyong Soul Primordial Spirit. Tama iyan. Tumango si Yeria. Siya ang aking kasangkapan upang kontrolin ang dakilang lupang pangkasaysayan. Sa kasamaang palad, nawala ang lupain sa iyo. Si Yeria ay nagpatuloy na umupo sa ulap ng itim at puti na mga kulay. Nag-conjure siya ng isang tasa at isang bote ng alak sa susunod na sandali. Pagkatapos, nagsimulan na ring uminom si Yeria. Tahimik na nakatingin si James sa direksyon ni Yeria. Isinasaalang-alang niya kung paano siya makakakuha ng higit pang impormasyon mula kay Yeria dahil marami pa rin itong lihim na dala sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinuka ni Yeria ang kanyang bibig at muling nagsalita. Ang pagkawala ng dakilang lupang pangkasaysayan ay isang malaking kawalan para sa akin. Noong una, binalak kong ipatawag pabalik ang aking Soul Primordial Spirit. Gayunpaman, kahit papaano ay nagpasya kang isama siya. So, I have no choice but to adjust my plans accordingly. Hindi ba sumagi sa isip mo na matutuklasan ko ang totoong pagkatao niya? Ngumiti si James sa kanya. Siguradong mahuhuli ka. Hindi nagmamadaling sumagot si Yeria, taglay mo ang non-sential heart at yan is chaos yin yang eyes after all. Gayunpaman, tinuloy mo ang iyong mga plano. Tanong ni James, hindi ka ba natatakot na masira ang iyong mga plano? Hanggat magpakita ka, ang aking mga plano ay tiyak na magiging matagumpay. Itinuro ni Yeria ang kanyang tingin kay James. Napakadali para sa amin na makita ang kahinaan mo. Ikaw ay laging handa na ipagsapalaran ang iyong sariling kaligtasan sa tuwing ang sitwasyon ay may kinalaman sa iyong asawa. Siya ang pinakamalaking kahinaan mo. Tumawa si James at tumango. May tanong pa ako. Gusto mong pangunahan ako ni Adina sa Xyloria Chronotia Realm. Kaya, bakit mo inilagay ang lahat ng mga forma sayon sa Zymergy? Ikaw ay isang matalino at maingat na kalaban. Si Yeria ay may nag-iisip na tingin sa kanyang mga mata. Kaya, naghanda ako ng mga karagdagang hakbang kung sakali.
At saka, ang mga pormasyong iyon ay hindi nagsisilbing isang layunin lamang. Ipinikit ni James ang kanyang mga mata nang magkaroon siya ng madaling araw. Ang mga porma sayon ay para din sa pinakamataas na nilalang ni Zymergy. Gusto mong ipakita sa kanila kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa mo para lipulin ako, na nagtrabaho kay Morgoth. Ikaw ay isang matalinong tao. Pinuno ni Yaeria ng mas maraming alak ang kanyang tasa. Kung handa kang mangako ng katapatan sa akin, baka itapon ko na lang si Marcy Anel at tulungan kang maging Supreme Path. Tanong ni James, ayaw mo ba ng posisyon na iyon para sa iyong sarili? Siyempre ginagawa ko. Matigas na sumagot si Yaeria, gayunpaman, may ilang bagay na nakalagay na sa bato pagdating sa mga landas. Hindi ko mapipilit ang mga bagay-bagay. Ayos lang kahit hindi ako maging Supreme Path. Ang mahalaga ay walang sinuman sa mga nilalang na Alcide ang makakahawak sa posisyon. You hate the Alcide being so much? James asked monotonously, iyan ba ang dahilan ng lahat ng masasamang bagay na ginawa mo sa asawa ko? Halatang tumigas ang ekspresyon ni Yaeria nang marinig ang mga salitang iyon. Inihagis niya ang kanyang tasa sa sobrang init ng ulo. Pagkatapos, itinaas ni Yaeria ang bote at ibinaba ang alak sa isang lagok. Bahagyang kumunat ang noo ni James habang pinagmamasdan ang pagbabago ng mood ni Yaeria. Ilang sandali pa, tinapon ni Yaeria ang walang laman na bote at bumangon. Sa impyerno kasama ang mga nilalang na Alcide. Sino ang nagbigay sa kanila ng karapatang kumilos sa lahat ng nakatataas at Year-Okon tayong mga buhay na nilalang? Dahil lamang sa ipinanganak silang may pribilehiyo, iniisip nila na kaya nilang manipulahin ang kapalaran ng lahat ng may buhay. Galit na sigaw ni Yaeria. Ngumisi si James, hindi ka ba nahihiya na sabihin iyon? Anong ibig mong sabihin? Malamig na tanong ni Yaeria. Sinabi mo na ang mga nilalang Alcide ay kumilos ng mas mataas at tinapakan kami. Tinapunan siya ni James ng masamang tingin. Hindi ba, Tai Chi, gumawa ka rin ng mga katulad na bagay sa mga buhay na nilalang? Ako? How could you? Nalilito si Yaeria sa sasabihin. Nakuha ko na ngayon. Mataray na sabi ni James, ang mga Alcide beings ay hindi sila ang nang-aapi sa mga buhay na nilalang. Sa halip, ang kanilang mga inapo at mga taong katulad mo, ang mga mapagpanggap na nilalang na may buhay na nakakuha ng kapangyarihan, ang gumagawa nito. Pare-parehas kayong lahat. Walang kahihiyang kinukuha mo ang anumang gusto mo mula sa mga buhay na nilalang upang masiyahan ang iyong sariling kasakiman. Wala kang naging kontribusyon bilang kapalit. Gayunpaman, kumikilos ka na parang biktima ka ng pang-aapi at isinisisi mo ang lahat sa mga nilalang na Alcide. Lahat ng ginawa mo sa asawa ko, ginawa mo yun dahil sa kasakiman at kababaan mo. Natakot ka na papalitan ka ng asawa ko bilang Tai Chi. Hindi ba? Si Yaeria ay positibong nagalit sa kanyang narinig. Dahil hindi siya makaisip ng mabisang sagot, galit siyang sumigaw, tama na ang maliit na usapan, James. Paano kung gumawa tayo ng deal? Hindi. Tumanggi si James sa puntong blanko. Ikaw, naiinip na sigaw ni Yaeria, bakit mo tinatanggihan kung hindi ko man lang naipaliwanag? Pakiramdam mo lang. Medyo inayos ni James ang likod niya. Isang insulto sa pagkatao at kaluluwa ko kung makikipag-deal ako sa isang manloloko na tulad mo, tanga kang tao. Sumigaw si Yaeria, talaga bang mananatili ka sa Xyloria Chronotia Realm at mapupunta sa masamang Chaos Aura? Mawawala ka ng permanente. Hindi mo ako mapipilit na gawin ito sa ganitong paraan. Sumimsem si James sa Chaos Absinthe at ngumisi. Kung tutuusin, mas marami akong leverage kaysa sa iyo. Ang taong mas nakakaramdam ng pressure ay ikaw. Ha! Napangisi si Yaeria. Nakakaawa. Ikaw ang malapit ng mamatay, samantalang ako ay nakatayo dito sa isang ligtas na lugar. Sa pagitan namin, ikaw ang may higit na mawawala. Kalmadong nagpatuloy si James, maaaring matrap ako sa Xyloria Chronotia Realm, kung saan haantong ako sa isang malagim na kamatayan. Gayunpaman, dadalhin ko ang kalahati ng iyong soul primordial spirit sa akin. Kung 1 AM ay magdurusa tulad ng inilarawan mo kanina, ang iyong mga kapangyarihan ay bababa din ng gusto kapag ang iyong primordial spirit ay napanatili ang antas ng pinsalang iyon. Malamang bababa ka na sa Zeklan rank sa oras na iyon. Pagtulong sa isang tao na maging Supreme Path.
Baka hindi mo pa kayang panatilihin ang iyong posisyon bilang Tai Chi sa puntong iyon. Napaatras si Yeria at napaatras ng ilang hakbang. Itinuro ni James ang kanyang kahinaan sa pagkakataong ito. Siya ang nangunguna sa sitwasyong ito. Kahit na hindi niya nagawang madaig ang kalahati ng primordial spirit ni Yeria, priority ni James ang makapasok sa Xyloria Chronotia Realm para iligtas si Light Thea, na asawa rin niya. Gayunpaman, iba ang mga bagay para kay Yeria. Hindi lang si James ang kalaban niya na dapat niyang ingatan. Hanggang ngayon, ang Dark Heavenly Path ay hindi pa nagpapakita ng sarili. Maaari siyang maging trigger ng isang nakamamatay na Tai Chi Tribulation para kay Yeria anumang oras. Bukod dito, lahat ng mga mata ay nasa kanya sa sandaling iyon. Kung malalaman ng Supreme Beings ni Zymergy na nasira ang kanyang primordial spirit, tiyak na mawawala ng posisyon si Yeria bilang Tai Chi. Hindi man lang nakayanan ni Yeria ang pag-iisip na mawala sa posisyon. Pakiramdam niya ay masisira siya kapag nangyari iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, pinigilan ni Yeria ang kanyang galit at nagtanong, kung gayon, ano ang gusto mo? Gusto kong sabay tayong bumaba, tugon ni James, maaari mong subukang umalis sa Hell-Ore Chronotia Realm ngayon din. Titingnan natin kung ano ang mangyayari kapag napansin ng mga nasa Zymergy ang kasalukuyang estado ng iyong paglilinang. Naikuyom ni Yeria ang kanyang mga kamao. Sabihin mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Hindi na siya pinansin ni James at nagpatuloy sa pag-inom. Samantala, si Yeria ay nasa estado ng gulat. Naisipan pa niyang palayain kaagad si James sa pamamagitan ng paggamit ng Xyloria Tai Chi Pearl. Gayunpaman, hindi niya kayang gawin iyon. After a moment's consideration, tumingin ulit si Yeria kay James. Ako. Kaya kitang palabasin. Gayunpaman, kailangan mong makipagtulungan sa akin. Binigyan siya ni James ng isang sidilang sulyap. Siya ay tila ganap na hindi interesado. Namula si Yeria sa galit. Paano ito? Kukunin ko ang pinakamataas na nilalang mula sa mga antas sa ibaba ng ika-4 na langit upang suportahan ka sa pagiging Supreme Path. Gayun din, makikipagpayapaan ako sa gobernador ng Yin kung papayag siyang tumigil sa pakikipag-away sa akin. At higit pa, matutulungan ko ang Light Heavenly Path at Dark Heavenly Path na mag-fuse para maipagpatuloy niya ang kanyang status bilang Yin Governor. Nanatiling tahimik si James. James Caden. Galit na sumigaw si Yeria, well, say something. Huwag mo akong sigawan ng paulit-ulit. Tahimik na tumawa si James habang pinagmamasdan ang pag-aalala sa mukha ni Yeria. Nagbigay ito sa kanya ng lubos na pakiramdam ng tagumpay dahil hindi marami ang nakakakuha ng ganitong kaba sa kilalang Tai Chi. Gayunpaman, hindi maiwasan ni James na mahanap ang magandang babae na medyo walang muwang. Naisip siguro ni Yeria na magiging ganap na tagumpay ang kanyang plano kung sisiguraduhin lang niyang mailagay si James sa Xyloria Chronotia Realm, pero tuluyan na itong bumuwelta sa kanya. Sa sandaling iyon, idinagdag ni Yeria sa medyo nag-aalangan na boses, kung handa kang makipagtulungan. Ako, wala akong pakialam na magsagawa ng dual cultivation sa iyo. At saka, sisang-ayon ako sa lahat ng iba mo pang tuntunin. Iniluwa ni James ang alak sa kanyang bibig nang marinig niya ang katagang, dual cultivation. Hindi niya inaasahan na aabot pa si Yeria sa pag-aalay ng kanyang katawan para masiguro ang kanyang paglilinang at posisyon. So, ano ang hatol? Tanong ni Yeria. Pinunasan ni James ang kanyang labi gamit ang likod ng kanyang mga kamay. Bumaba ang kanyang tingin sa masungit na si Yeria. Paano ako magtitiwala na tutuperin mo ang iyong salita? Dapat kang maghubad ngayon para patunayan na sinadya mo yun. Sumiklab ang galit ni Yeria nang marinig ang tugon ni James. Nagtataka, ibinaba niya ang kanyang tingin saglit. Pagkatapos, sinalubong ni Yeria ang mga mata ni James at patagang nagtanong, sigurado ka bang gusto mong gawin ko iyon? Sige na. Isang misteryosong ngiti ang sumili sa mukha ni James. O marahil, nahihiya ka ba? Ngumuso si Yeria. Habang iniuunat niya ang kanyang mga braso, nawala ang mga gas na umiikot sa kanyang katawan at ang itim na belo na nagkatikip sa kanyang mukha. Nalantad ng husto ang kanyang perpektong hubad na katawan. Kasama ng kanyang walang kapantay na kagwapuhan, kayang-kayanin ni Yeria ang halos sinumang lalaki sa mundo.
Mayabang na tawag niya, nagawa ko na. Hinubad ko ang sarili ko. Mayroon ka bang mga bola upang gawin ito sa akin, bagaman? Hindi, ayaw mo. James Caden, matatawag mo ba talagang lalaki ang sarili mo? Sa totoo lang, alipin ka ng gobernador ng Yin. Isa kang kalunos-lunos na lalaki na sumusunod sa bawat utos niya. Alam mo ba kung gaano karaming babae ang nasa mundo ng mga nabubuhay na nilalang? Alam mo ba kung gaano kasaya ang magsagawa ng dual cultivation kasama ang Declan rank female cultivators? Maaari mo bang isipin ang iyong sarili na may parehong ganap na awtoridad sa lahat at magagandang babae sa iyong tabi? Hindi mo kaya. Natatakot ka na ang gobernador ng Yin at ang iba ay lagyan ka ng pangalan bilang isang taong hindi tapat at promiscuous. Maaaring mayroon ka kung ano ang kinakailangan upang makamit ang Declan Mahayana rank, tulad ng karunungan na kasama ng non-sential heart at ang iyong ambisyon sa pagmamaneho. Gayunpaman, sa kaibuturan, isa ka lamang duwag na natatakot sa iyong asawa. Isang lalaking walang lakas ng loob na. Biglang natigil ang pagmamaktol ni Yeria. Napansin na lang niya ang pagkislap ng kamera at ang mabilis na pag-click na tunog na nagmumula sa tuktok ng malaking palasyo. Ang mga lente ng kamera ay nakatutok lahat sa kanya. Si James, na noong una ay nag-iisa sa lugar na iyon, ngayon ay napapaligiran ng iba't ibang anyo. Kayong tatlo. Nagmamadaling iwinagayway ni Yeria ang kanyang kamay at nag-conjure ng black and white gases. Ang mga gas na iyon ay pumaligid sa kanyang katawan, na ikinukubli ang kanyang anyo at maging ang kanyang mukha. Hoy! Huwag mong takpan ang katawan mo. Agad na sumigaw si Lysia, give us a few more poses. Hindi mo maaaring ipakita sa lahat ng tao ang iyong masungit na bahagi lamang. Bamulong si Hemere, gagawin ko sana ang isang runway na pinalamutian ng apoy at papalakad ka rito. Binibigyan kita ng masamang pagsusuri para sa iyong hindi propesyonal na ugali. Kailangan lang niya ng coat, at kaya ko itong iceway kapag naglalakad siya sa runway. Nagpatuloy si Fennec, kumuha ako ng higit sa 1,000 ng kanyang mga hubad na larawan, ngunit hindi iyon sapat para sa mga layuning pang-promosyon. Kumulo ang galit ni Yeria habang nakikinig sa palitan ng tatlong espiritu. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinasabog ang Tai Chi power sa direksyon nila. Boom! Inihagis ni James ang kanyang kapangyarihan sa pagtatanggol. Ang Decachrome Light at Tai Chi power ay nagbanggaan sa ere ng malakas na putok. Nanginginig sa galit ang boses ni Yeria. James Caden, bakla ka. Hinding-hindi kita mapapatawad para dito. Siguradong papatayin kita. Naranasan ni Yeria ang pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay. Para sa isang pambihirang kagandahang tulad niya, sobrang nakakahiyang tumanggi kapag siya ay nag-alay ng buong buo sa isang tao. Higit pa rito, hinayaan pa ni James ang iba na manood at kumuha ng litrato sa kanya. Si Yeria ay hindi pa nakatanggap ng ganitong karumaldumal na pagtrato. Ito ay isang suntok sa kanyang pagmamataas. Hinding-hindi hahayaan ni Yeria na lumipas ito ng hindi nakakapaghiganti. Sa kabilang banda, nagkibit-balikat lang si James na may pagbibitiw sa mukha. Well, iminungkahi mo ang dual cultivation kanina. Hindi ba tamang procedure na may foreplay muna tayo? Nagalit si Yeria, bakit ka? Bakit ka ba nagagalit? Dumilim ang mukha ni James. Magiging gusto na rin kitang isumpa. To be fair, pinatikim ko lang sa iyo ang palagi mong ginagawa sa iba. Sabi ni James, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso at pag-isipan ito. Paano mo pinakitunguhan ang aking asawa, ang liwanag na landas sa langit, si Abelard, at lahat ng nabubuhay na nilalang? Nahiya ka sa ginawa ko. Kumpara pa ba ito sa lahat ng sakit at paghihirap na dinanas mo sa iba? Ito ay isang maliit na bayad mula sa akin. Makatitiyak ka, marami pa kaming sorpresa na nakahanda para sa iyo. Sandaling natigilan si Yeria habang nakikinig sa sinabi ni James. Ginamit mo ang iyong hitsura at nag-alok pa na sumama sa akin sa isang dual cultivation, malamig na sabi ni James. Mula sa aking pananaw, hindi mo lang pinahiya ang iyong sarili, ngunit ikaw ay napakawalang muwang. Akala mo maaakit mo ako para tanggapin ang alok. Kapag ibinaba ko ang aking bantay sa panahon ng dual cultivation, gagamitin mo ang pagkakataon upang makuha ang kalahati ng iyong soul primordial spirit na nasa akin.
Kung gayon, hindi mo na kailangang magpigil sa pag-alis sa akin. Sayang naman. Nagkamali ka ng lahat. Napaawang ang labi ni James. Ang isang tulad mo ay hinding-hindi makakasama sa pagitan namin ng asawa ko. Akala mo ba ako ay isang taong madaling mahulog sa pang-aakit ng sinumang babae? Nagulat si Yeria kaya hindi siya nakagawa ng sagot. Oo, inaamin ko. Tumayo si James, nasa kamay pa rin niya ang bote ng Chaos Absinthe. Nakakamangha ang iyong hitsura at katawan. Flawless sila. Gayunpaman, ang tanga mo kung sa tingin mo lahat ng lalaki ay handang isuko ang lahat ng mayroon sila dahil lang naaakit sila sa hitsura ng isang babae. Hindi mo maintindihan kung ano ang pakiramdam na handang mamatay para sa iba. Hindi mo pa naranasan ang mga relasyon na mas mahalaga kaysa sa anumang bagay sa mundong ito. Sa makatuwid, hindi ka maaaring makiramay kung paano ang isang tao ay may mga mata lamang para sa iisang tao. Maaaring ikaw na ang pinakamagandang babae sa mundo. Gayunpaman, ikaw ay walang iba kundi isang tuso at malupit na nilalang sa akin. Habang nakikinig kay James, medyo nanginginig si Yeria sa galit. Kaya, hindi ka papayag sa alok ko, no matter what. Nakumpromiso ako, pero, ngumisi ng masama si James. Sa pinakakaunti, hindi ako gumamit ng pinaka-hindi etikal na paraan para parusahan ka. Nanlaki ang mata ni Yeria. Kung ako lang ang dating, sana ay sumama na ako sa plano mo. Paliwanag ni James, samahan sana kita sa dual cultivation gaya ng iminungkahi mo. Walang masama sa pagkakaroon ng kasiyahan sa isang magandang babae. Bukod dito, tiwala akong hindi mo makakamit ang talagang gusto mong gawin sa panahon ng pagkilos sa ilalim ng aking pagbabantay. Sumagot si Yeria, hindi mo kaya. Pero, hindi ko ginawa iyon. Dahan-daang umiling si James. Hindi dahil sa mga dahilan na may kinalaman sa iyo. May nagawa kasi akong mali sa asawa ko dati. Nagsisisi pa rin ako hanggang ngayon, at nagbayad ako ng malaking halaga para sa aking mga aksyon. Natutunan ko ang aking aralin, at hindi ko hahayaan ang aking sarili na gumawa ng parehong pagkakamali ng 2 beses. At saka, sinusubukan kong lutasin ang isyu sa pagitan namin ng mapayapa. Isang mapanuksong ngiti ang naglalaro sa labi ni James. Ipinagmamalaki mo ang iyong hindi nagkakamali na hitsura at magandang katawan, hindi ba? Kaya, tutulungan kitang maging mas mabuti ang iyong sarili. Maaabot mo ang agarang katanyagan sa mga hubad na larawang ito. Bawat buhay na nilalang, maging ang pinakamataas na nilalang ni Zymergy, ay magnanasa para sa iyo. Ikaw ang magiging babae ng kanilang mga pangarap. Gagawin ni T ang maraming kopya ng mga larawang kinuha ni Lizia at ng iba pa. Pagkatapos, susubukan naming ipamahagi ang mga ito sa lahat sa iba't ibang mundo. Higit pa rito, hindi kami maniningil ng isang sentimo para sa mga aktibidad na pangpromosyon na ito, ikaw. How dare you? Umirap si Yeria, walang hiya kang bastard. James Caden, ikaw ay, master, hindi mangyayari iyon. Sumabad si Lizia, ang mga larawang ito ay bihira at exclusive. Maraming kataas-taasang nilalang ang labis na interesado sa kanyang aktwal na hitsura. Hindi lang totoong mukha ni Yeria ang makikita sa mga litrato natin, kundi mga hubot-hubad din ang mga litrato niya. Dapat nating ibenta ang mga larawang ito sa mataas na presyo. Sang-ayon. Mariing tumanggo si Hemera. Dapat nating singilin ang bawat tao ng transcendent na banal na tool o isang Zyklon rank grade elixir para sa bawat larawan. Masyado kayong walang ambisyon. Itinaas ni Fennec ang kanyang baba. Ang bawat isa sa kanyang mga hubad ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa isang espiritual na kasangkapan. Baka makuha pa natin ang kataas-taasang nilalang na tuparin ang ating kahilingan kapalit ng mga larawan. Nanginginig ang mga templo ni Yeria habang nakikinig sa mga plano ng mga espiritu. Maya-maya, umubos siya ng isang subo ng dugo. Nagsuka siya ng dugo. Bulalas ni Lizia. Nakakabastos kayo. Sarcastic nang umiti si James. Siya ang pinakamagandang babae sa ating mundo. Hindi mo siya dapat ipahiya ng ganyan. Sa tingin ko hindi namin kailangang itakda ang mga bar na mataas. Maaari naming ibenta ang bawat larawan para sa mga elixir o mga tabletas na hindi bababa sa pinakamataas ng 9th tribulation ng Consummation Years 1 Dalem rank. Ang layunin ay ibahagi ang magagandang larawang ito sa lahat.
At saka, kailangan nating gawin ang ating makakaya at tulungan si Tita Yeria sa pag-promote ng mga larawang ito. Si Yeria ay nagluwa ng isa pang subo ng dugo nang marinig ang mga salita ni James. Umindayog siya at bumagsak sa sahig ng nakaharap. Shit! Nanlaki ang mata ni James. Namatay ba siya dahil sa lahat ng papuri na ibinigay namin sa kanya? Sina Lysia, Hemera, at Fennec ay napatingin sa ginang sa sahig. Tapos, sabay silang umiling. James! James Caden! Putulin kita at ipaghiganti mo ako. Si Yeria ay pasuray-suray na tumayo. Napalitan ng ngisi ang mukha niya. Sa lahat ng kahihiyan na naranasan ko ngayon, ibibigay ko ang lahat ng taong pinapahalagahan mo sa impyerno. Daraanan sila ng hindi maisip na pagpapahirap. Kung gayon, kukunin ko ang iyong minamahal, ang madilim na landas sa langit. Habaran ko siya at hahayaan ang lahat ng may buhay na sumama sa kanya. Daranasin niya ang parehong kahihiyan na naranasan ko ngayon. Nag-transform si Yeria sa isang bola ng itim at puting liwanag sa sandaling iyon. Pagkatapos, bumaril siya sa masa ng gas na bumubuo sa diagram ng Tai Chi sa itaas ng hangin. Sa isang mahinang whir, nawala ang masa ng gas sa susunod na sandali. Saglit na natigilan si James at ang iba pa sa biglaang pangyayari. Ilang sandali pa ay bumulong si Hemera, she took off so soon. Handa akong kumuha ng higit pang mga larawan, bagaman. Bahagyang itinulak ni Fennec ang kanyang siko. Enough with the photos. Ang mga bagay ay maaaring naging medyo nakakalito. Ginawa namin siya. Humugot ng mahabang hininga si Lysia. Sa paghusga mula sa aming karanasan, ang baliw na babaeng iyon ay tiyak na pupunta sa full-on revenge mode. Napatingin si Lysia kay James. Guro, masyado na ba tayong nagpumilit sa mga biro? Nilamon ni James ang Chaos Absinthe. Umangat ang sulok ng kanyang bibig. Masyado mong minamaliit si Yeria. Hindi siya ganoon katanga. Hindi siya gagawa ng anumang padalos-dalos sa ngayon. Nagpalitan ng tingin ang tatlong espiritu. Bakas sa mga mukha nila ang pagtataka. Humalaklak si James. Pag-isipan mo. Bakit siya handang mag-alok ng sarili para lang kumbonsihin akong makipagtulungan sa kanya? Mabagal na umiling sina Hemera at Fennec. Nahuli sa wakas si Lysia. Mayroon kaming kalahati ng kanyang primordial spirit na pinigilan sa loob ng Xyloria Chronosha Realm. Ibig sabihin, nabawasan na rin sa kalahati ang buong kapangyarihan niya. Kung aalis siya ngayon sa Heloria Chronosha Realm, mapapansin ng mga nasa Zymergy ang pagbabago sa kanyang kapangyarihan. Tama iyan. Tumango si James. Baka dinala niya tayo sa isang kanto. Gayunpaman, hindi niya namamalayang napalubog siya sa mainit na tubig sa parehong oras. Competition na ngayon. Ang taong mas kalmado at composed ay makakapag-secure muna ng kanilang kaligtasan. Hindi ba't nangangahulugan iyon na mananatili siya sa Heloria Chronosha Realm kahit na ano? Tanong ni Hemera, hindi naman natin kailangang sabihin sa kanya ang lahat ng iyon ngayon lang, di ba? Pinitik ni Lysia si Hemera sa noo gamit ang kanyang mga daliri. Susubukan niyang pigilan tayo kung mananatili siya sa paligid. Si Yeria ay may Xyloria Tai Chi Pearl. Maaari siyang palaging pumasok sa Xyloria Chronosha Realm para sabutahe ang aming plano. Isa. Hindi pa rin gets. Malungkot na tinitigan ni Hemera si James. Huwag mo nang ulitin ang ulo niya. Lalo mo siyang guguluhin. Sakto namang pinigilan ni James si Lysia. Sa madaling salita, kailangan nating panatilihin si Yeria sa Heloria Chronosha Realm. Kasabay nito, hindi natin dapat hayaang malaman niya ang tungkol sa mga plano natin sa Xyloria Chronosha Realm. The only way to do that is to irritate her to the point na nawawala ang rationality at composure niya. Pagkatapos, maaari naming mabilis na maisegawa ang aming susunod na plano. Napakakomplikado. Ibinaba ni Hemera ang kanyang ulo, mukhang pagod na pagod. Sapat bang malinaw ang ating mga paliwanag? Napatingin si Lysia kay Fennec. Iniangat ni Fennec ang kanyang mga kamay upang protektahan ang kanyang noo. Sa tingin ko, sumagot si Lysia, well, sige at simulan mo nang maghanda. Natigilan si Fennec saglit. Pagkatapos, mabilis niyang isinama si Hemera at pumasok sa pinakamataas na bahagi ng palasyo. Sa kabilang banda, nakangisi si James kay Lysia.
Guro, mayroon ka bang hindi naaangkop na iniisip ngayon? Tinitigan siya ni Lizzie ng masama. Cut it with the nonsense. Ngumuso si James. Ang isyo na may kaugnayan kay Yeria ay inasikaso sa ngayon. Ikaw naman, wala ka bang sasabihin sa akin? Natigilan si Lizzie at ibinaling ang tingin. Hindi ba maganda ang panahon ngayon? Pinaikit ni James ang kanyang mga mata at kinurot ang kanyang tenga. Ay! Sigaw ni Lizzie. Hindi ba pwedeng maging gentler ka sa mga babae? Kapag hindi ka tumigil, sasabihin ko sa may bahay na nanligaw ka kay Yeria. Nagdagdag ng lakas si James sa pagkakahawak niya. Pinapatalsik nito si Lizzie. Sasabihin ko na. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Ngumisi si James at binitawan siya. Lalong nagiging tuso at malihim ka ngayon. Ibuhos mo. Marahang hinimas ni Lizzie ang kanyang namumulang tainga at bamulong, gusto ko lang na pumunta ka muna sa Xyloria Chronotia Realm. Maaari mong sabihin sa akin ng direkta. Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Bakit dadaan ang rotonda? Nakahanap ka na ng asawa mo. Reklamo ni Lizzie. Ang Chaos Storm ay isang bihirang pagkakataon na dumarating lamang sa bawat 1,000,000 entrepak sa Xyloria Chronotia Realm. Makikinig ka ba sa akin kahit sabihin ko sa iyo ang tungkol dito? Ang Chaos Storm. Nagsalubong ang kilay ni James. Ano iyon? Naaalala mo ba ang 3 kayamanan at 5 espiritu na sinabi ko sa iyo? Sinalubong ni Lizzie ang mga mata ni James. Ang Chaos Storm ay ang tanging lugar kung saan ang isang tao ay maaaring matuto at linangin ang mga ito. Bakas sa mukha ni James ang pagtataka. Ikaw. Sinabi mo na walang sino man ang ganap na makakabisado sa 3 kayamanan at 5 espiritu, ngunit. Kaya nga dinala kita rito, mitiig ang paliwanag ni Lizzie, hindi lang ito makakatulong sa iyo na iligtas ang liwanag na landas sa langit at Abelard, ngunit makakatulong din ito sa iyo na makamit ang immortalidad. Maaari mong patayin ang 2 ibon gamit ang isang bato. Huminga ng malalim si James. Muli siyang nagulat sa mga kakayahan ni Lizzie. Malamang na maagang napansin ni Lizzie na si Adina ay isa sa soul primordial spirit ni Yeria. Sa makatuwid, hinayaan niya si James na pangasiwaan ang lahat ng mga nagsasaka ng Declan rank na kabilang sa Great Historial Land, maliban kay Adina. Dinala pa nila siya. Naghanda si Lizzie ng isang detalyadong plano para lang makuha si James sa Xyloria Chronotia Realm para sa Chaos Storm. Mukhang alam niya ang katotohanan na kailangan ang Xyloria Tai Chi Pearl para ma-access ang Xyloria Chronotia Realm. Matalinong ginamit ni Lizzie si Adina para makamit iyon. Gayunpaman, hindi maintindihan ni James kung paano nakatitiyak si Lizzie na dadalhin sila ni Adina dito gaya ng inaasahan niya. Binigay niya kaagad ang kanyang iniisip. Napangiti si Lizzie nang marinig ang tanong niya. Simple lang. Dapat isipin ni Yeria na ang tanging lugar kung saan ka mabibitag sa third heaven ni Zymergy ay ang Chronotia Realm. Ibinaba ni James ang kanyang tingin. Maaari niyang hikayatin ang pinakamataas na nilalang ni Zymergy na patayin ako, tama ba? Siyempre, sinubukan din niya iyon. Napaawang ang labi ni Lizzie. Ito ay bahagi ng kanyang plano na pasukin sina Herodias at Morgoth sa Tai Chi Grand Temple. Ngayon alam mo na kung bakit pinigilan kita sa pagligtas sa kanila noon, di ba? Ngumiti ng pilit si James at umiling. Minsan, gusto kong buksan ang iyong ulo at makita kung ano ang iba pang mga lihim o kaalaman na mayroon ka doon. Maaaring magkaroon ka ng pagkakataon na gawin iyon balang araw. Napangiti si Lizzie. Well, maghanda na tayo ngayon. Halos oras na para lumitaw ang Chaos Storm. Dinala ni James si Lizzie at nag-transform sa isang bola ng Decachrome light. Ang liwanag ay lumipad sa palasyo sa susunod na sandali. Yung darn man. Isinusumpa ko na ipaparanas ko sa iyo ang libu-libong reincarnation na puno ng sakit at pagdurusa. Maghintay ka lang, James Caden. Si Yeria ay tila isang baliw habang siya ay nakatayong mag-isa sa tabi ng pasukan ng Hell-Ori Chronotia Realm at nagmumura ng malakas. Sa kabila ng kanyang pagkabalisa at galit, hindi nang ahas si Yeria na lumabas sa Hell-Ori Chronotia Realm. Ang kanyang mga kapangyarihan ay nabawasan mula nang madaig ni James ang kalahati ng primordial spirit ni Yeria. Kung malalaman ito ng kataas-taasang nilalang, tiyak na mawawala ng tulong si Yeria at ang posisyon ng Tai Chi.
Pagkaraan ng ilang sandali, nagtaas ng kamay si Yeria. Isang sinag ng itim at puting liwanag ang lumitaw ilang hakbang ang layo mula sa kanya. Makalipas ang ilang segundo, lumabas si Adina sa liwanag. Guro, ikaw ba? Nasaktan ka ba? Wala kang pakialam. Walang kabuluhang itinuro ni Yeria, 2 misyon ang gagawin mo kaagad. Lumuhad si Adina at bahagyang yumuko ang ulo. Una, pumunta sa Sky Bridge. Patuloy ni Yeria, kunin ang lahat ng nabubuhay na nilalang na malapit kay James, kasama ang kanyang mga anak, at dalhin sila rito. Binigyan lang kita ng listahan ng mga pangalan. Inangat ni Adina ang kanyang ulo. Guro, maraming Ytro-Declan rank cultivator ang nagbabantay sa Sky Bridge ngayon, pinutol siya ni Yeria. Isang maliit na hakbang ka lang para makamit ang Soma Declan rank. With your powers, kailangan mo bang matakot sa mga lalaking iyon? Bukod dito, nasa ilalim ko ang dakilang lupang pangkasaysayan sa loob ng napakatagal na panahon. Walang paraan na ang impluwensya ni James Caden ay lumaki ng husto upang mapasailalim ang lahat sa kanya. Tumigil sandali si Adina bago mabilis na tumango. Naiintindihan. Pangalawa, dalhin mo rito ang espiritu ni Herodias at Morgoth. Ipakita mo ito sa mga matatandang iyon kung susubukan nilang pigilan ka, sabi ni Yeria sa malupit na boses. Nag-conjured siya ng isang token na sumunod na kumikinang na may magandang liwanag. Nanlaki ang mga mata ni Adina nang lumutang ang token patungo sa kanya at damapo sa kanyang palad. Pumunta ka. Iniutos ni Yeria, gawin mo ang mga bagay na ito sa lalong madaling panahon. Mahalaga ang mga ito para sa tagumpay ng aming mga susunod na plano. Yumuko ng malalim si Adina kay Yeria. Pagkatapos, tumayo siya at lumabas sa Hell-Oric Chronosha Realm sa pamamagitan ng pinto. Pagkaalis ni Adina, inangat ni Yeria ang ulo at huminga ng malalim. Akala ko kaya kung manipulahin at gamitin katulad ng ginawa ko sa iba, James Caden. Gayunpaman, pinilit mong maging matigas ang ulo at bastos. Kaya, huwag mo akong sisihin sa mga darating. Makikita natin kung ano ang magiging reaksyon mo kapag dinala namin ang iyong pamilya at mga kaibigan dito. Sa sandaling siya ay natapos, si Yeria ay bumangon sa hangin at nag-transform sa isang malaking masa ng itim at puting gas. Ang mga gas ay nagsimulang umikot ng mabilis sa isang lugar. Nakakapagtataka, ang mga itim at puting gas ay nagsimulang maglabas ng mahiwaga, mukhang makukulay na mga ilaw. Kasabay nito, ang napakaraming Chaos Essence na natagpuan sa Hell-Oric Chronosha Realm ay mabilis na dumaloy patungo sa Yeria. Mas lalong nagpaningning ang mga makukulay na ilaw sa paligid niya. Sa kabilang banda, nagsimulang maranasan ni James ang pressure na nasa loob ng Xyloria Chronosha Realm. Kahit na ang kanyang napakahusay na kakayahan sa pag-sign ay hindi sapat upang ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa Eridian calamities, ang kapangyarihan ng pag-seal ng innate energy, at mga pag-atake mula sa hindi mabilang na mga malisyosong espiritu. Maraming mga bitek ang lumitaw sa armor na nabuo mula sa Years 1 Genesis Bell. Tila babagsak ang baluti anumang oras. Ramdam ni James na unti-unting pinipigilan at natatataka ng kanyang kapangyarihan. Maglulunsad na sana siya ng pag-atake para pigilan ang mga pangyayari sa paligid niya, ngunit pinigilan siya ni Lizia. Guro, ang pressure at pag-atake sa Xyloria Chronosha Realm ay tumataas kapag ang target nito ay nagtataglay ng higit na paglilinang at kapangyarihan. Makakatanggap ka pa ng mas matinding pag-atake kung susubukan mong lumaban. Baka hindi ka makatagal sa mga pag-atakeng iyon. Nang marinig ang kanyang mga salita, walang nagawa si James kundi maghintay at tiisin ang mga pag-atake ng Eridian calamities at innate energy. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang umihip ang malakas na hangin sa lugar na iyon. Dumagundong ang kulog sa kalangitan. Hindi mabilang na mga planeta ang mabilis na dumaan sa kanila. Isang napakalaking dami ng enerhiya ang dumaloy sa paligid. Kasabay nito, ang Chaos Aura na may dalang malalakas na seal at negatibong enerhiya ay nagsimulang mag-ipon sa espasyong iyon. Ang dami ng innate energy ay tumaas din ng husto. Sa ilang sandali, tila sila ay nahaharap sa isang apocalypse. Boom! Sa nakakabinging ingay, nabasag ang baluti sa katawan ni James. Si James ay nahuli ng tuluyan. Gayunpaman, mabilis na iniabot ni James ang kanyang mga braso.
Ang liwanag ng Decachrome at pulang ilaw ng dugo ay agad na lumabas sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang mga ilaw ay nakabuo ng isang makulay na globo ng liwanag upang balutin ang lahat ng mga nabasag na piraso ng Years 1 Genesis Bell. Boom! Nakatanggap si James ng isa pang pag-atake na kombinasyon ng pressure na nagmumula sa mga gumagalaw na planeta, ang innate energy, ang Chaos Aura, at ang Eridian Calamities. Sa pagkakataong ito, winasak ng pag-atake ang Ultimate Golden Body ni James. Agad na sumugod si Lizzie patungo sa kinaroroonan ni James sa pamamagitan ng pagtapak sa mga lumilipad na planeta. Ang Zereus, Historial, Hongrom, at Bloodshade. Mula sa essence hanggang aura, sa isip, at sa kawalan. Ang tatlong kayamanan ay nakamit. Ang hindi marinig, makinig, kumilos, o magsalita. Ang libo-libong kapigatian ay katumbas ng 5 espiritu. Ang walang limitasyong katawan at tunay na katahimikan. Ang lahat ng mga landas ay nagtatagpo sa isa at sa orihinal na kalagayan ng isa. Binibigkas ni Lizzie ang mga katagang iyon at binaligtad ang kanyang mga kamay. Sa isang iglap, nabuo ang blaze light sa paligid ng lugar kung saan sumabog ang katawan ni James kani-kanina lang. Tulad ng isang flowy ribbon, ang blaze light ay umikot sa lugar, na bumubuo ng mga layer ng liwanag. Ang mga layer na ito ay umiikot at hawak ang durog na Ultimate Golden Body, Golden Bones, at kaluluwa ni James sa loob. Maging ang kanyang mga kayamanan, sina Fennec, at Hammer ay lumulutang sa espasyong iyon. Sa lalong madaling panahon, ang Eridian Calamities, Innate Energy, at Malevolent Energy ay nagbawas ng mga basag na piraso ng James sa masa ng purple na gas. Nakapagtataka, ang mga lilang gas na iyon ay nakahawak pa rin sa lugar. Noon lang, nagsimulang magkaroon ng buhawi sa di-kalayuan. Habang bumagsak ang kulog sa kalangitan, sinimulan ng buhawi na sipsipin ang lahat ng nasa malapit patungo dito. Ang buhawi ay lumaki nang wala sa oras. Ang maraming patong ng hangin na bumubuo sa buhawi ay mabilis na gumalaw sa isang bilog. Ang Chaos Storm. Tuwang-tuwang umiyak si Lizzie, "Guro, kailangan mong magsikap sa pag-aaral ng 3 kayamanan at 5 espiritu ngayon. Huwag kalimutan ang tungkol sa mga chants." Itinulak ni Lizzie ang kanyang mga palad pasulong. 2/3. Ang dambuhalang bola ng blaze light ay bumaril patungo sa buhawi halos kaagad. Sa sandaling iyon, isang madilim na anyo ang lumitaw mula sa isang sulok at mabilis na sumunod sa likod ng bola ng blaze light. Mabilis na nag-conjure si Lizzie ng isang malabong kamay at agad na sinalo ang anyo. Yeria's Primordial Spirit, sa tingin mo ay karapat-dapat kang tamasahin ang mga regalo ng Chaos Storm. Ang madilim na anyo ay nagpasabog kay Lizzie at napunit ang sarili mula sa anino na kamay. Pagkatapos, bumaril ito patungo sa tuktok ng palasyo. "Hindi ko sinabi na maaari mong takasan ako." Nagtaas ng kamay si Lizzie. Sa isang iglap, ang madilim na anyo na halos umabot na sa tuktok ng palasyo ay nahila pa atras ng isang napakalaking puwersa. Bakit? Bakit hindi ka apektado ng Eridian Calamities at Innate Energy? Ang madilim na anyo ay kinaladkad pabalik sa Lizzie. "Minsan akong nakalanghap ng innate energy na parang humihinga ako ng normal na hangin." Ngumuso si Lizzie at hinawakan ang madilim na anyo sa lalamunan nito. "Ikaw naman, huwag mo nang isipin na sundan kami sa Chaos Storm para mag-level up. Sa halip, dapat kang manatili dito at I-enjoy ang pagpapahirap ng Eridian Calamities." Nagkaroon ng kislap ng mga makukulay na ilaw habang nilagyan ni Lizzie ng selyo ang madilim na anyo. Pagkatapos, kumalas siya sa pagkakahawak at hinayaang bumaba ang form. Isang matinis na sigaw ang pinakawalan ng maitim na anyo nang bumagsak ito sa lupa. Samantala, tumingin si Lizzie sa direksyon ni Chaos Storm at ngumisi. "Ipaubaya mo sa akin ang mga bagay na ito, guro. Gusto mong makaganti sa kanilang lahat, di ba? Tutulungan kita dito." Nag-teleport si Lizzie sa susunod na sandali at muling nagpakita sa lupa sa tabi ng Soul Primordial Spirit ni Yeria. Pagkatapos, sinimulan siyang bugbugin ni Lizzie. Bumalik sa pasukan ng Hell-Auric Chronotia Realm, biglang umubo ng dugo si Yeria. Nanlalaki ang mata niya sa gulat. Ang Chaos Storm. Ito ang Chaos Storm na nangyayari minsan sa bawat 1,000,000 entrepok.
Nag-transform si Yaeria sa isang bola ng itim at puting liwanag. Agad siyang bumaril patungo sa Xyloria Chronotia Realm at pumasok sa palasyo. Nang si Yaeria ay sumugod patungo sa Chaos Storm, isang sinag ng blaze light ang lumitaw ng wala saan at hamarang sa kanyang dinadaanan. Bumagsak si Yaeria sa sinag ng liwanag, na nagdulot ng malakas na boom. Ang epekto ay lumikha ng isang puwersa na yumanig sa buong espasyo. Maging ang innate energy, Eridian calamities, at malisyosong enerhiya ay itinulak palayo ng puwersa. Lumabas si Lizzie sa sinag ng blaze light makalipas ang ilang sandali. Sa kabilang banda, kinuha ni Yaeria ang kanyang aktwal na anyo at natisod ng ilang hakbang paatras. Ikaw, sa wakas ay napatitag ni Yaeria ang sarili. Nakatitig siya kay Lizzie ng bilugan ang mga mata. Makokontrol mo ang innate energy. Sino ka? Kabanata 6820. Nag-cross arm si Lizzie at ngumiti ng pilyo. Ako ang tunay na dilag na mas maganda ang hitsura at katawan kaysa sa iyo. Ang pinakamagandang babae sa mundo, Lizzie. Bakit ikaw? Si Yaeria ay nagngangalit sa mga ngipin. Tapos, umiling siya. Hindi. Bukod sa akin at kay Wesley, ang Five Path Emperors lang ang makakakontrol sa innate energy. Talagang hindi ka isa sa Five Path Emperors. Sino ka? Pinasadahan siya ng tingin ni Lizzie. Ang isang walang katulad mo ay hindi karapat dapat sa kung sino ako ngayon. Ikaw bastos na brat. Galit na sigaw ni Yaeria. She conjured hindi mabilang na shadow clone. Pagkatapos, lahat sila ay bumaril patungo kay Lizzie. Ang Corulus clones ni Xyloria Tai Chi. Kakayanin ko iyon. Agad na nag-transform si Lizzie sa isang bola ng sword energy na naglalabas ng blaze light. Agad siyang sumugod patungo sa mga clone. Boom! 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 Sumabog ang mga pagsabog habang ang enerhiya ng espada ay mabilis na sinisira ang mga clone ni Yaeria ng sunod-sunod. Napahinto si Yaeria sa kanyang kinatatayuan habang pinagmamasdan ang nangyayari. Pagkatapos ng maikling paghinto, inibon niya ang kanyang takbo at tinungo si Leia, na nasa lupa. Sa kasamaang palad, bago pa makasama ni Yaeria si Leia, ang lakas ng espada ay tumama kay Yaeria at itinapon siya palayo. Bumagsak si Yaeria sa dingding at samukan ng isang subo ng dugo. Kasama ko sa pagbabantay, hindi mo na makukuha ang iyong selyadong primordial spirit. Ngumisi si Lizzie, lumuhad ka o mawala ka. Pinunasan ni Yaeria ang dugo sa sulok ng kanyang bibig at tumayo. Isang eksperto sa pag-akala ng sword form. I see. Ikaw ang pambihirang manlalaban, ang Krail Sword God, na kahit na ang Five Path Emperors ay sinubukang i-recruit. Ikaw si Zemre Krailin, ang #1 cultivator ni Zymergy na misteryosong nawala sa nakaraan. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Lizzie nang marinig ang mga salitang iyon. Napabuntong hininga si Yaeria. Sino ang nakakaalam na ang taong dating #1 cultivator ni Zymergy ay magiging alipin ng buhay na nilalang ngayon? Tumingin si Lizzie kay Yaeria nang may simpatiya at umiling. Sinasabi ng lahat na ikaw ay matalino at tuso, ngunit nakikita ko na ikaw ay walang kabuluhan, hindi sopistikadong tulala. Tumango si Yaeria, bakit ka? Ang isang walang laman na taong tulad mo ay sumusubok na kumilos na may kaalaman sa paligid ko. Napangisi si Lizzie. Ang Krail Sword God. Ha! Kahit na ang Five Path Emperors ay kailangang tretuhin akong magalang na parang senior kapag nagkita tayo. Humagalpak ng tawa si Yaeria. Ang impertinence. Kahit na ikaw talaga si Zemra, isa kang alipin ngayon. Hindi ka kasing lakas noon. Kaya, umalis ka sa daraanan ko. Papatayin kita kung pipilitin mong pigilan ako sa pagpunta sa Chaos Storm. Pinilit ni Lizzie ang kanyang dila. Tapos, tinuya niya si Yaeria na lumapit sa kanya. Nagalit si Yaeria at nagpakawalan ng napakaraming Tai Chi power. Sabay-sabay na pumapalibot sa kanyang katawan ng masa ng itim at puting gas. Samantala, mabilis na inilipat ni Lizzie si Leia, na nakatali sa kanyang selyo, sa kanyang imbakan na kayamanan. Pagkatapos, binaril niya si Yaeria at sinimulan siyang labanan. Ang sagupaan sa pagitan ng dalawang dilag na nagtataglay ng mga kahanga-hangang kapangyarihan ay nagpadala ng marahas na pagyanig sa buong Xyloria Chronotia Realm.
Lumitaw ang malalaking bitik at kumalat sa iba't ibang ibabaw at espasyo. Si Yeria ay talagang mas malakas kaysa kay Lizia. Tinulungan siya ng Xyloria Tai Chi Pearl sa kabila ng pagpigil sa kalahati ng kanyang primordial spirit. Gayunpaman, ang pangunahing layunin ni Yeria ay lumayo sa Lizia at tumungo sa Chaos Storm. Sa kasamaang palad para kay Yeria, hindi siya pinutol ni Lizia. Ibinigay niya ang lahat para pigilan si Yeria. Ang dalawa ay abala sa matinding away. Kasabay nito, ang buhawi na dala ang Blaze Light at ang nabasag na katawan ni James ay mabilis na lumiliit sa laki. Umalis ka, baka pira-piraso kita.